Isang umaga, tulad ng ibang ordinaryong umaga, nagulat si Yuhi Amamiya nang makita ang isang nagsasalitang butiki sa kanyang silid. Nagpakilala ito bilang si Chris Ant, inaangkin na ito ay may misyon na protektahan ang isang prinsesa mula sa isang masamang mangkukulam na nagbabalak na sirain ang planeta, na ito ay isang kabalyero na ipinadala upang iligtas ang mundo mula sa bingit ng pagkalipol, at kailangan nitong hiramin ang lakas ni Yuhi. Laking gulat nito, agad itong hinawakan ni Yuhi at inihagis sa bintana pagkatapos nitong magsalita. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kanyang kapitbahay, si Samad Ari, na nakatayo sa kanyang balkonahe, at nagpalitan sila ng magalang na pagbati. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid, si Chris Ant ay nakabalik na sa loob, kaya't muli niya itong itinapon. Maya-maya, habang pinapaandar niya ang kanyang bisikleta palabas papuntang paaralan, muling kumapit si Chris Ant sa kanyang balikat. Sa sobrang gulat ni Yuhi ay bigla niya itong inalog at pinatakbo palayo ang bisikleta ng buong bilis. Nang akala niya'y nakatakas na siya, muling kumapit si Chris Ant sa kanya, dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Sa huli, walang nagawa si Yuhi kundi hayaan na lang si Chris Ant na sumunod sa kanya sa paaralan. Doon, napansin ni Hisami ang sugat sa kanyang mukha at tinanong kung ayos lang ba siya. Doon niya napagtanto na siya lang ang nakakakita kay Chris Ant. Bigla, isang grupo ng mga babaeng estudyante ang tumakbo palapit at hinahanap si Hisami, at sinamantala ni Yuhi ang pagkakataong makatakas. Inakala ni Chris Ant na ang katotohanang tanging si Yuhi lamang ang makakakita nito ang makakakumbinsi sa kanya na paniwalaan ang lahat ng sinabi nito ng umagang iyon, ngunit tumanggi pa rin si Yuhi na maniwala. Bamantong hininga si Chris Ant sa katigasan ng ulo nito. Pagkatapos ay sinabihan siya nitong tingnan ang kanyang kamay. Laking gulat niya, isang singsing na hugis gasukle na buwan ang nagpakita sa kanyang palad mula sa kung saan. Ito ang Night Soul, ang mas nakakagulat pa, bago pa matapos ni Chris Ant ang pagpapaliwanag, na-activate na ito ni Yuhi. Ayon kay Chris Ant, ang kanyang nilikha ay tinatawag na domain control, at lahat ng nasa loob ng saklaw nito ay maaaring manipulahin sa pamamagitan ng psychokinesis. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yuhi sa tuwa, at masayang pinaglaruan niya ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Nang sandaling iyon, hinanap siya ni Hisami para ipaalala sa kanya na isumite ang kanyang ulat, pagkatapos ay agad na tumalikod at naglakad palayo. Doon nagkaroon ng isang pilyong ideya si Yuhi. Ginamit niya ang domain control para paliparin ang palda ni Hisami, pagkatapos ay mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng kanyang masamang kalokohan. Unti-unti niyang tinanggap ang presensya ni Chris Ant. Gayunpaman, wala siyang balak na tulungan itong iligtas ang sinumang prinsesa or iligtas ang mundo. Sa puntong iyon, nabanggit ni Chris Ant na mayroon siyang mga kasamahan sa koponan. Ang mga salitang iyon ay agad na pumukaw ng isang bagay sa kaibuturan niya. Nagising ang mga kadena ng isipan na nabuo ng mga salita ng kanyang lolo na matagal nang nakabaon sa kanyang subconscious mind, naalala ni Yuhi ang bawat malupit na bagay na sinabi ng kanyang lolo tungkol sa sangkatauhan. Ngunit halos agad-agad, inalis niya ang madilim na mga iniisip, ganap na hindi pinansin ang mga babala ni Chris Ant tungkol sa panganib ng daigdig, at lumabas upang maghanap ng makakain sa kanyang kumakalam na tiyan. Walang pagpipilian si Chris Ant kundi ang sumama. Mula sa kung saan, isang hindi nakikitang matalas na bagay ang nagpakita at tatusok sa katawan ni Yuhi. Mabilis siyang pinilit ni Chris Ant na tumakbo, binabalaan siyang may malapit na kalaban. Bagamat hindi maintindihan ni Yuhi ang nangyayari, ang nakakasawi at seryosong tingin sa mukha ni Chris Ant ay sapat na upang siya ay tumakbo. Habang tumatakbo sila, ipinaliwanag ni Chris Ant na sa isang one-on-one na laban, wala silang pagkakataon laban sa mga nilalang na ito. Kahit sa lahat ng mga kabalyero, tatlo lamang, si Invisible, sina Presfar at Unicorn, ang kayang harapin sila ng harapan. Nang marinig iyon, mas bumilis pa si Yuhi sa pagtakbo, ngunit kalaunan ay nawalan na siya ng lakas. Sa wakas, nagbabala na ang kalaban ni Chris Ant na naabutan niya ito. Ito ay tinatawag na Mud Golem. Sa isang kisap mata, nagpakita ang Mud Golem sa harap ni Yuhi at umatake. Mabilis na nag-isip, ginamit ni Yuhi ang domain control upang tumalon sa ibabaw ng ulo nito. Ngunit ang nilalang ay masyadong mabilis at muling napalapit sa distansya sa isang iglap. Nang akala ni Yuhi ay tapos na ang lahat para sa kanya,
Nagpakita si Semadari na may suot na singsing na katulad ng sa kanya, maliban sa kanya na may hugis ng kabilugan ng buwan. Hinarang niya ang suntok na para sa kanya. Sa isang suntok, pinalipad niya ang mud golem ng 12-dosenang metro ang layo. Nang makita ni Crisant ang singsing, sumigaw ito, "Prinsesa!" Halos hindi makapaniwala si Yuhi na ang kanyang kapitbahay ay ang prinsesang tinutukoy ni Crisant. Pagkatapos ay nagpakilala si Semadari, at formal na silang magkakilala. Nang gabing iyon, nagsimulang magsanay si Yuhi upang kontrolin ang kanyang domain na kapangyarihan. Ngunit ang matinding pisikal na epekto nito ay malinaw na hindi angkop sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Crisant na ang bawat kabalyerong mapipili ng isang singsing ay bibigyan ng isang kahilingan na kanilang pipiliin bilang karagdagang motibasyon. Pagkatapos, lumabas si Yuhi upang kumuha ng makakain, ngunit ang takot na makaharap ang halimaw na iyon kanina ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pinayuhan siya ni Crisant na ang paraan upang malampasan ang takot ay ang harapin ito. Ngunit mariin pa ring tumanggi si Yuhi na maging isang kabalyero. Habang nasa daan, naalala niya ang kanyang engkwentro kay Semadari ng hapong iyon. Ipinaliwanag ni Crisant na sa loob ni Semadari ay nakahiga ang isang natutulog na espirito na tinatawag na anima, at ang paggising nito ay hudyat na nagsimula ng gumalaw ang kalaban. Kaya naman kailangan nilang hanapin ang mga natitirang kabalyero sa lalong madaling panahon. Habang pabalik, tinanong ni Semadari si Yuhi kung nagkita na ba sila sa isang lugar dati dahil tila pamilyar ito sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi rin matandaan ni Yuhi. Nang sandaling iyon, sumugod si Hisami papunta sa kanila sakay ng kanyang scooter, at bumangga kay Yuhi. Lumabas na siya ang nakatatandang kapatid ni Semadari. Binalaan siya ni Hisami na layuan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi na naabala si Yuhi at naglakad palayo, bagamat nakaramdam din siya ng kakaibang pamilyaridad kay Semadari. Sa kasalukuyan, pumasok si Yuhi sa isang tindahan ng pansit at nakita ang isang larawan ni Semadari sa dingding, matagumpay sa isang hamon sa pagkain. Doon niya napagtanto kung bakit tila pamilyar ito sa kanya. Kinabukasan, nakita ni Semadari si Yuhi at dinala ito sa bubong. Doon, itinuro niya ang langit kung saan bahagya niyang naaninag ang anino ng bagay na si Sirius sa daigdig. Nanlaki ang mga mata ni Yuhi sa gulat. Isang napakalaking martilyo ang unti-unting bumababa patungo sa planeta. Ito ay tinatawag na biscuit hammer, na lumulutang sa kabila ng atmosfera. Kapag tumama ito, ang lupa ay madudurog na parang cookie. Ito ang pinakamalaking mud golem na nilikha ng mangkukulam. Upang talunin ang mangkukulam, kailangan nilang tipunin ang lakas ng lahat ng mga kabalyero, at isa sa kanila si Yuhi. Ngunit kahit ngayon, hindi naniniwala si Yuhi na kaya niya ang isang bagay na ganito kalaki. Pagkatapos, nang walang babala, umakyat si Semadari sa rehas at tumilapon sa gilid. Instinctively na tumalon si Yuhi sa harap niya at niyakap siya. Mabilis na ipinaalala ni Crisant sa kanya na lumikha ng isang domain sa ilalim ng kanyang mga paa. Ligtas na lumapag ang dalawa, at sa pamamagitan ng pagsubok na ito ay nagtiwala sila sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Semadari ng isang masamang ekspresyon at sumumpa na wawasakin niya ang biscuit hammer, dahil balak niyang sirain ang mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. Labis na kinilabutan si Crisant ngunit sandali lamang natigilan si Yuhi bago napuno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ipinangako niya ang kanyang katapatan sa maliit na reyna ng demonyong ito, na kaysa niya sa layuning sirain ang mundo. Tumalon si Yuhi mula sa bubong at nasalo si Semadari na ligtas na lumapag sa lupa. Nagtiwala siya na ililigtas siya nito at nais niyang magtiwala si Yuhi na hindi niya hahayaang masira ang mundo, hindi sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa kanyang sariling mga kamao. Hiniling niya kay Yuhi na manampan ang kanyang katapatan sa kanya, at masayang pumayag ito. Ngunit sa kaibuturan niya, ang kanyang isipan ay nakagapos pa rin sa mga salita ng kanyang lolo. Nang magising siya, hinawakan niya ang butiki sa buntot at inihagis ito palabas ng pinto nang walang kahit kaunting awa. Lumabas si Yuhi ng bahay at tumakbo papunta sa isang parke na hindi kalayuan kung saan niya nakasalubong si Semadari. Nagsanay ang dalawa upang palakasin ang kanilang lakas. Pagkatapos ng sesyon, masayang inimbitahan siya ni Semadari para sa almusal. Pagdating nila sa bahay nito, mabilis na tumungo si Semadari sa kusina para maghanda ng pagkain. Hinanap ni Yuhi ang banyo.
ngunit hindi sinasadyang nakapasok siya sa kwarto ni Hisami habang nagpapalit ito. Isang malakas na sigaw ang umalangaw sa buong bahay. Nang sumugod si Samadari, nakaluhod na si Yuhi, nakayuko bilang paghingi ng tawad. Nang malaman ni Hisami na bisita ito ng kanyang nakababatang kapatid, atubili niya itong pinakawalan. May pupuntahan si Hisami, ngunit natapos na niya ang pagluluto ng almusal bago umalis. Dahan-dahan at maingat na kumakain si Yuhi, isang malaking kaibahan kay Samadari, na nilagok ang buong mangkok sa isang kisap mata at inaabot na ang ilang segundo. Hindi na kinailangang kumain ni Crisant dahil direktang kumukuha ito ng enerhiya mula sa mga kabalyero sa pamamagitan ng kanilang mga singsing. Doon na naunawaan ni Yuhi kung bakit siya nakaramdam ng gutom nitong mga nakaraang araw. Ito ang humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Yuhi at Crisant. Natuwa si Samadari sa buong eksena at humagalpak ng tawa. Nakaramdam din ng init si Yuhi sa loob niya dahil napakatagal na rin mula nang huli siyang nakatikim ng ganitong klaseng hapunan ng pamilya. Nang gabing iyon, pagka-uwi, pinilit ni Yuhi ang sarili na magsanay pa ng mas mabuti kasama si Crisant. Bagamat medyo mas maganda ang resulta kaysa dati, hindi pa rin siya nasiyahan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang patumbahin ang kahit isang mud golem. Ang magagawa niya ngayon ay ang tumakbo. At kapag naubos na ang kanyang lakas, masasawi pa rin siya. Natahimik sandali si Crisant, pagkatapos ay tinanong ang tungkol sa kanyang hiling kay Yuhi. Binuksan niya ang kanyang pinto at humakbang sa balkonahe, tumangala sa langit. Ang kanyang ninanais ay naibigay na, ang pagkawasak ng planeta. Ang tanging natitira na lang ay isang bagay na gusto niyang itapon, ang kapangyarihan ng kanyang lolo sa kanya. Si Samadari ang babaeng si Sira sa mismong mundong palaging isinusumpa ng kanyang lolo. Kaya nagpasya siyang lumaban para sa kanyang ambisyon. Nang sandaling iyon, narinig ni Samadari ang boses mula sa katabing bahay. Ang dahilan kung bakit gustong sirain ni Samadari ang daigdig ay pag-ibig. Ang haba ng buhay ng isang planeta at ng isang tao ay walang kapantay. Kung masasawi siya habang patuloy na umiiral ang daigdig, hindi niya kailanman maituturing na tunay na kanya ito. Kaya't nagpasya siyang basagin ito gamit ang kanyang mga kamao. Sa ganoong paraan, ang daigdig ay magiging kanya magpakailanman. Natahimik ang dalawa, sabay na nakatitig sa magandang kalangitan sa gabi. Bigla, tumalon si Samadari sa kanyang tabi at hinayla siya paakyat sa bubong. Naniniwala siyang mas mataas pa ang kaya ni Yuhi na lumipad. At kapag dumating ang araw na iyon, kailangan niya itong isama. Magkasama, lilipad sila patungo sa lugar na lagi niyang pinapangarap. Kinabukasan, habang nagjo-jogging, huminto si Yuhi sa isang tulay sa ibabaw ng ilog at tumitig sa tubig habang malalim ang iniisip. Kung makakapaglipad siya patawid sa ilog na ganito kalawak, magbubukas ito ng mga bagong tactical na posibilidad. Maiiwan niyang nakastranded ang mga mud golem sa kabilang pampang. Ang hamon ay ang pag-iisip kung paano tatalon, dahil malayo ang distansya sa pagitan ng dalawang pampang. Paglingon niya, nakita niya ang isang mud golem na nakatayo sa kabilang bahagi ng tulay. Ang tanging nagawa ni Yuhi ay tumakbo. Sa kabila ng malapit na distansya, hindi ito naramdaman ni Crisant dahil walang balak pumaslang sa lugar. Walang humpay siyang hinabol ng golem. Sinubukan ni Yuhi na akayin ito patungo sa isang lokasyon kung saan mas madaling makakalaban si Samadari, ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pagsugal sa sarili niyang buhay dahil ang mud golem ay napakalakas. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay patuloy na tumakbo. Ang bawat daliri ng golem ay parang isang matalas na talam, na pumupuno kay Yuhi ng takot. Nang sandaling iyon, nagpakita si Samadari sa kabilang pampang ng ilog. Binuhat niya ang isang buong kotse at inihagis ito sa golem, ngunit isa lamang itong diversion. Sa sumunod na sandali, si Samadari ay pumailan lang sa ilog at nagbigay ng isang mapaminsalang sipa na Sum-Iris sa golem. Iniabot niya ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo. Mabuti na lang at hindi ito nasugatan. Mabilis na nagbago ang kanyang kilos habang hinihimok niya si Yuhi na magsanay ng mas maigi. Pagkatapos ng pagsasanay, umuwi siya. Ngunit pinagalitan siya ni Hisama dahil sa pagiging mahina at pang-aabala sa iba tuwing umaga. Hindi niya pinansin ang kanyang mga salita. Sa halip, napunta ang kanyang isip sa kanyang pagsasanay kay Samadari, naalala kung paano kahit isang suntok lang mula rito ay nagpalipad sa kanya.
Lalo lamang nitong pinatibay ang kanyang determinasyon na magsanay ng mas maigi. Ang tunog ng kanyang telepono ay pumutol sa kanyang mga iniisip. Tumatawag ang kanyang lola upang sabihin na lumala ang kalusugan ng kanyang lolo at na-hospital ito. Umaasa siyang uuwi ito sa oras ng pahinga, ngunit tumanggi ito, sinasabing mayroon itong part-time na trabaho. Wala nang imak si Samadari at nag-focus sa kanyang almusal. Naupo si Yuhi sa madamong pampang ng ilog, nawawala sa pag-iisip. Noon pa man ay naniniwala na wala siyang kakayahang lumaban. Ngunit ang pag-alala sa mga salita ni Samadari ay muling nagpasigla sa kanyang loob. Nais niyang hamanin ang kanyang sarili na tawirin ang ilog na ito. Tinipon ng bawat tapang, lumikha siya ng mga plataporma sa ere at tumalon, ngunit hindi pa rin niya makontrol ng maayos ang kanyang kapangyarihan, at sa kalagitnaan ng pagsulong, tumalon siya sa tubig. Tila hinihila siya muli ng mga di nakikitang kadena. Nang gabing iyon, inatake siya ng mataas na lagnat, at si Chris Ant na nakakonekta sa kanya ay nawalan ng malay kasama niya. Sa kanyang matinding pagkahilo, nakita niya ang mga kadena ng kanyang lolo na hinihila siya sa ilalim ng nagyayelong agos. Kinabukasan, nang siya ay magising, si Samadari ay nakaupo sa kanyang tabi. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi siya nakatulong sa kanya. Nangako siyang magsasanay ng mas mabuti at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Dahan-daang inilagay ni Samadari ang kanyang kamay sa kanyang noo at nangako na hindi niya siya iiwan. Naunawaan niya na sa mahihirap na panahon, ang mga tao ay may posibilidad na maging mahina. Sinabi niya sa kanya na siya rin ay dating napakahina. Hinikayat niya siya na umuwi at bisitahin ang kanyang lolo dahil tiyak na nahihirapan din ang matandang lalaki. Ikinwento ni Yuhi sa kanya ang tungkol sa kanyang kabataan. May panahon na nagkaroon siya ng kaibigan at inimbitahan niya sila sa kanyang bahay, isang bagay na dapat sana'y normal lang. Ngunit itinali siya ng kanyang lolo at ikinulong sa isang kamalig. Lumaban siya, ngunit wala itong silbi. Ang mga turo ng kanyang lolo ay naging anino sa kanyang isipan, huwag magmahal ng kahit sino at huwag hayaang mahalin ka ng sinuman. Sumara ng malakas ang pinto, ikinulong siyang mag-isa sa madilim na silid na iyon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sinabi niya na ang mga cade ng iyon ay nakakatakot sa kanya, at gusto niyang gamitin ni Samadari ang mga kadena ng kanyang utos upang matulungan siyang malimpasan ang mga ito. Mariing tumanggi si Samadari na bigyan siya ng anumang utos. Maghihingi lamang siya ng mga kahilingan bilang isang kaibigan, ngunit ipinangako niya na wawasakin niya ang lahat ng gusto niyang mawala. Bawat bagay na nanakit kay Yuhi, babasagin ni Samadari. Pinasigla niya siya, sinasabihan siyang huwag matakot dahil palagi siyang nasa tabi niya. Ang mga salita ng kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong buhay sa kanya, at pumayag siyang umuwi. Sa labas, tumunog ang doorbell. May dala si Hisami na mga pinamili para magluto ng masustansyang almusal para kay Yuhi. Nang makabawi siya, mag-isang pumunta si Yuhi sa pampang ng ilog. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang kayanan niyang tumawid. Lumipad siya sa ere at nag-backflip. Sinabi niya sa sarili na balang araw ay makakatalon siya sa lahat ng bagay. Nakaupo si Samadari sa rooftop, kumakain ng kahon ng mga pastry at isa-isang ninanamnam ang mga ito. Tumangala siya sa langit at naisip si Yuhi, na malamang ay nakauwi na ngayon. Nakaupo sina Yuhi at Chris Ant sa tren pabalik sa kanyang bayan. Ipinaalala ni Chris Ant sa kanya na ang kahilingang natupad bilang gantimpala para sa tipan ng kabalyero, na hindi pa niya nagagamit, ay maaaring magpagaling sa sakit ng kanyang lolo, ngunit tumanggi si Yuhi, sinabing baka mas gugustuhin na lang niyang masawi ang matanda. Gusto ni Chris Ant na malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ni Yuhi at ng kanyang lolo, ngunit nagbigay lamang siya ng maikling salaysay. Pinalaki si Yuhi ng kanyang lolo, na inuulit ang parehong mga babala sa kanya ng 3 beses araw-araw, huwag kang gagawa ng kaaway or tutusokan ka sa tiyan. Huwag kang gagawa ng kakampi or tutusokan ka sa likod. Kahit sa pagitan nilang dalawa, ang sangkatauhan ay basura lamang. Ang mga salitang iyon ay itinanam sa kanyang isipan sa loob ng 10 magkakasunod na taon. Nang gabing iyon, humiga si Yuhi sa walang laman na sahig ng sala upang magpahinga. Pagkatapos niyang umalis papuntang kolehiyo, ang kanyang tiyuhin na si Queshi, na nag-aalala sa matandang lalaking mag-isang nakatira, ay inilipat ang buong pamilya rito upang makasama siya. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Yuhi sa altar ng pamilya kung saan nakalagay ang memorial tablet ng kanyang ama.
Parehong wala ang mga magulang ni Yuhi. Ang kanyang ama ay isang inspektor ng pulisya, pinaslang ng isang kasamahan na ang operasyon ng pagpupuslit ng baril ay nasaksihan niya. Ang kanyang ina, nang malaman ang nangyari, ay dumanas ng ganap na pagkasira ng pag-iisip at nawala. Mula sa araw na iyon, nawalan ng tiwala ang kanyang lolo sa sangkatauhan at determinado na huwag hayaang matulad si Yuhi sa kanyang ama. Tinuruan niya ang lalaki na huwag kailanman makipag-ugnayan sa kahit sino. Kung susuway si Yuhi, gagamit ang kanyang lolo ng mga kadena para igapos siya at ikulong sa isang selyadong silid. Tumawa si Yuhi habang ikinukwento niya ang kanyang mga kasawian kay Chrysanth na parang biro lamang ang mga ito. Ngunit ang tanging nakikita ni Chrysanth sa kanyang mukha ay isang batang umiiyak. Pinilit ni Yuhi na maging mahinahon habang kinukwento ang nakaraan. Kinamumuhian niya ang mundong ito dahil sa pagpapahirap sa kanya. Kaya naman gagawin niya ang lahat para matulungan si Samadari na sirain ito. Kinabukasan, dinala ni Quishi si Yuhi sa ospital para bisitahin ang kanyang lolo. Nakatayo roon si Yuhi, nakatitig sa matanda. Dahil hindi niya mahanap ang sasabihin, bumangon ang kanyang lolo sa kama at naglakad papunta sa kanya. Instinktong umatras si Yuhi, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ngunit tila ginapos ng mga di nakikitang kadena ang kanyang mga binti, ayaw siyang payagang makatakas. Lumapit ang kanyang lolo at tiniyak sa kanya na hindi niya kailangang matakot, na wala siyang gagawin sa kanya. Pagkaalis ni Yuhi, nagsimula nang tumira ang matanda kasama ang pamilya ni Quishi. Ang ngiting nawala matapos masawi ang mga magulang ni Yuhi ay sa wakas ay bumalik sa kanyang mukha. Lumuhad siya, idiniin ang noo sa sahig, at nagsalita ng mga salita ng panghihinayang at paghingi ng tawad kay Yuhi, kahit alam niyang hindi siya mapapatawad ng lalaki. Sinuntok ni Yuhi ang pader at nawalan ng kontrol, sumigaw ng buong lakas. Siyempre, hindi niya ito mapapatawad. Kahit isang paghingi lang ng tawad ay hindi kailanman mabubura ang paghihirap na tiniis niya. Dahil doon, tumakas si Yuhi palabas ng silid dahil sa takot. Sapat na ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang, at bukod pa riyan, kailangan niyang tiisin ang bigat ng kapaitan ng kanyang lolo sa mundo. Ang gusto lang niya ay isang lugar na mapagtataguan at maiiyak, isang taong masasandalan at maiiyakan, at baka sakaling maging mas maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, isang mud golem ang nagpakita at lumapit sa kanya. Walang oras si Yuhi para mag-isip at tanging ang kaya lang niyang takbuhin ay ang lahat ng mayroon siya. Napansin ni Chrysanth na tila nahihirapang gumalaw ang mud golem na ito, kaya ang desisyon ni Yuhi na tumakas papunta sa mga bundok ang tamang desisyon. Isang oras na siyang tumatakbo ng walang tigil at nagsisimula ng makaramdam ng pagod, ngunit walang hanggan ang tibay ng mud golem. Kahit na maakay niya ito paikot-ikot sa mga bundok, magiging dead end lang ito. Napakalaki ng agwat sa lakas at mabilis na naabutan ng mud golem at ibinagsak siya sa isang kalapit na batis. Hinayla niya ang kanyang napahirapan na katawan papunta sa pampang at bumagsak sa isang puno, pagod na pagod at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Sa kanyang panaginip, nakita niya muli si Samadari. Kahit panaginip lang, ang makita siya sa huling pagkakataon ay nagpasaya sa kanya. Tumalon siya pababa mula sa isang malaking bato, hinawakan siya sa kwelyo, at ipinahayag na kung makakaligtas siya at babalik, ikikis siya nito. Iniwas niya ang kanyang mukha at bamulong na ang bersyon niya sa totoong mundo ay mas cute kaysa sa nakatayo sa harap niya ngayon. Galit na galit, sinipa niya ito pabalik sa realidad. Nagising si Yuhi mula sa kanyang walang malay na estado. Sinabi ni Chrysanth na 1 or 2 minuto pa lang siyang walang malay, ngunit parang walang hanggan ang lumipas. Tumayo siya at buong tapang na hinarap ang mud golem sa kabilang batis. Sa pagkakataong ito, tiwala siyang mananalo siya. Kumuha siya ng bato, binalot ito ng domain control, pagkatapos ay sumugod at itinulak ito sa katawan ng golem. Ngunit kahit ang isang malakas na atake ay nag-iwan lamang ng isang gasgas. Humingi ng tawad si Chrysanth sa pagkaladkad sa kanya sa labanang ito. Pinagtibay ni Yuhi ang kanyang determinasyon at hindi siya masasawi dito. Huminto siya sa gilid ng bangin at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Hinati niya ang kanyang domain control sa maraming maliliit na lapagan upang mapabagal ang kanyang pagbaba at ligtas na lumapag. Sumunod sa kanya ang mud golem, na siyang eksaktong inaasahan niya. Ginamit niya ang domain control upang mahuli ang isa sa mga binti nito, nawalan ito ng balanse at natamba ito ng una sa lupa, kung saan ito nabasag.
Sa pagkakataong ito, nanalo na siya. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Quishi, na nagmamadaling sinasabihan siyang pumunta sa ospital dahil kritikal ang kondisyon ng kanyang lolo. Nagmadali siyang pumunta sa kwarto ng matanda. Niyakap siya ni Quishi at humagulgol. Ang kondisyon ng kanyang lolo ay naging malubha, at siya ay itinulak papunta sa emergency room. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Yuhi sa gitna ng malakas na ulan, nawawala sa pag-iisip. Hindi pa rin niya mapatawad ang kanyang lolo. Pagkatapos lamang ng ilang buwang paninirahan kasama si Quishi, ang 10 taon na ginugol niya kasama si Yuhi ay nabura na. Naisip niya kung ano ba talaga siya para marapat na tretuhin ng ganito. Ipinaliwanag ni Crisant na kahit na ang mga bagay na ipinukpok sa kanyang ulo ng kanyang lolo ay baluktot, ang mga ito ay isa pa ring uri ng pagmamahal. Naalala ni Yuhi ang mga alaala noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, isang panahon kung kailan siya rin ay nagkaroon ng isang masayang pamilya. Nakatayo sa ulan, tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang hiling upang iligtas ang kanyang lolo. Mabilis siyang tinulungan ni Crisant na matupad ang kanyang hangarin at kumpletuhin ang tipan ng gabing iyon. Sa loob ng ospital, ang kanyang lolo ay nakaranas ng isang mahimalang paggaling. Muling napadpad si Yuhi sa kakaibang panaginip na iyon. Sinabi niya kay Samod-ari na nakabalik na siya ng ligtas at maayos. Lumapit siya sa kanya, handang ibigay ang gantimpalang ipinangako niya. Ngunit sa labas, sumikat na ang bukang liwayway, at nagising siya, na nagtapos sa isang panaginip na nagpatahimik sa kanya. Nang umagang iyon, nagjogging siya kasama si Samod-ari gaya ng dati. Nagpatuloy sila sa pagsasanay ng magkasama. Mula sa araw na iyon, alam niyang kaya niyang labanan ang Mud Golem. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang kay Samod-ari, upang maging kanang kamay nito. Nang papauwi na ang dalawa, may humarang sa kanilang daan. Inilunsad ni Hanjitsu ang sarili sa ere at lumapag ng walang kahirap-hirap. Lumapit siya at iniabot sa kanila ang kanyang business card. Dahan-daang lumapit din si Shiberi. Doon napagtanto ni Yuhi na isa ring kabalyero si Hanjitsu. Bagamat matagal nang napansin ni Hanjitsu ang dalawa, matagal na niyang iniisip kung paano gumawa ng isang magandang pagpasok, kaya naman naghintay siya hanggang ngayon. Pagkatapos ng mga pagpapakilala at pag-uusap, nagpaalam sina Hanjitsu at Shiberi sa kanila at umalis. Naupo si Yuhi sa isang bangko sa bakuran ng paaralan, nakikipag-usap kay Crisant. Malamang nakilala ni Crisant si Shiberi, ngunit sa hindi malamang dahilan, malabo ang mga alaala nito bago niya nakilala si Yuhi. Ang alam lang ni Crisant ay ang mga pangunahing kaalaman sa labanang ito, ang pagprotekta sa prinsesa mula sa mangkukulam at ang pagliligtas sa mundo mula sa Biscuit Hammer. Tila walang kaugnayan ang dalawang layunin. Naglakad pa uwi si Yuhi pagkatapos ng klase at patuloy na lumilipad ang kanyang isip kay Hanjitsu nang makita niya si Samod-ari na naghihintay sa kanya sa unahan. Bumaba siya sa kanyang bisikleta at naglakad sa tabi nito, nagkukwentuhan habang sila ay naglalakad. Bigla, sumugod si Hanjitsu mula sa likuran at hinampel si Samod-ari sa likuran, na nagpapula sa mukha nito. Lumingon pa siya nang may pagmamalaking ngiti. Galit na sumugod ang babae sa kanya, ngunit nakaiwas siya ng walang kahirap-hirap. Nang makita ang pagkagulat ni Yuhi, lumapit si Shiberi upang magpaliwanag. Si Hanjitsu ay isang dalubhasa sa tradisyonal na martial arts. Walang lakas na higit sa tao or bilis na parang Diyos ang makakatapat sa kanya. Paulit-ulit na umatake si Samod-ari, ngunit hindi niya nagawang ibigay ang kahit isang atake kay Hanjitsu, na pinaglaruan siya na parang isang bata. Gusto ni Crisant na makialam si Yuhi, ngunit wala siyang nagawa. Ang tanging pagpipilian niya ay ang dakpi ng aso at gawing bihag, habang pinagbabantaan si Hanjitsu na huwag gumalaw. Nang marinig ang sigaw, nawalan ng pokus si Hanjitsu at lumingon. Hindi hinayaan ni Samod-ari ang pagkakataon at umatake. Bagamat nagawa niya itong harangan, pinalipad pa rin siya ng puwersa. Naawa si Samod-ari sa sobrang lakas ng atake. Mula sa engkwentrong ito, napagtanto ni Hanjitsu na ang tinatawag na pinakamalakas na prinsesang ito ay umaasa lamang sa pisikal na lakas. Itinuring nila ito ni Shiberi bilang walang kabuluhan at magaspang na lakas, pagkatapos ay naglakad palayo. Iniwan nila sina Samod-ari at Yuhi na nakatitig sa kanila nang may pagkadismaya. Sa panaginip ni Yuhi ng gabing iyon, humagalpak ng tawa si Samod-ari, sinasabing nakakaaliw si Hanjitsu.
Pagkatapos ay lumapit siya ng walang pag-aalinlangan at kinas si Yuhi tulad ng ipinangako niya, naiwan itong nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nagising si Yuhi ng tuwid at sumigaw. Napansin ni Chrysanth na bago matulog ay nalulumbay ito, ngunit ngayon ay tila mas masigla na siya. Pagkatapos ng karanasang iyon, mas determinado si Yuhi kaysa dati na lumakas. Nasa labas si Yuhi para sa kanyang morning jogging nang makita niya si Samadari sa unahan at nilapitan ito para salubungin. Naalala ni Samadari ang kiss mula sa panaginip kagabi, na mula sa kahihiyan at umiwas ng tingin, hindi makatingin sa kanya. Akala niya isa lamang itong kakaibang panaginip, at hindi niya alam na napakaganda pala ng panaginip para kay Yuhi. Nang magjogging sila papunta sa parke, nakaupo na si Hanjitsu sa isang bangko, naghihintay sa kanila. Nakahanap si Samadari ng isang piraso ng kahoy sa isang kalapit na palumpong, determinadong makaganti sa nangyari noong nakaraang araw. Humikab ng matagal si Hanjitsu, at pagkatapos ay nagsimula ang pagsasanay. Paulit-ulit na sinugod siya ni Samadari, ngunit walang nakakonekta sa kanyang mga atake. Hinawakan pa siya ni Hanjitsu sa kanyang damit at inihagis sa lupa. Gayunpaman, pinilit pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya at hindi sumuko. Tinanong ni Yuhi si Shiberi kung kilala na ba nito si Chrysanth noon, ngunit hindi sumagot si Shiberi at sinabihan siyang tanungin mismo si Chrysanth. Sa kasamaang palad, wala nang maalala si Chrysanth. Nagtalo sina Shiberi at Yuhi at matapos ang ilang sandali ng pagtatalo, nagsimula ang dalawa sa isang matinding away. Kalaunan, sina Yuhi, Samadari, at Shiberi ay nakahiga sa damuhan, naghahabol ng hininga. Si Hanjitsu, na may perpektong kalmadong kalooban, ay lumapit at humiram ng ilang mangga kay Samadari. Doon napagtanto ni Samadari na naaga pala ang kanyang tungkod. Inihagis ito ni Hanjitsu ng mataas sa ere. Si Shiberi, na hinimok ng likas na ugali ng aso, ay tumalon at nasalo ito. Nang lumapag ito, nahihiyang napagtanto nitong lahat ay nakatitig. Kinuha ni Hanjitsu si Shiberi at walang humpay na kinamot ang tiyan nito, pinuri ito at tinawag itong Nuko. Sabay silang umuwi at walang tigil na nag-usap sina Samadari at Hanjitsu tungkol sa isang serye ng manga na kasalukuyang ipinalalabas sa telebisyon. Walang alam si Yuhi tungkol sa paksa at nahuli. Habang papalapit sila sa pintuan, sabay na lumabas si Hisami. Nang makita siya ni Hanjitsu, agad na tinamaan siya ng palaso ni Cupido sa puso. Mabilis na bumati si Hisami, pagkatapos ay sumakay sa kanyang scooter at umalis, naiwan si Hanjitsu na nakatayo roon na tulala. Kahit na nakapasok na sila sa loob, tila nakasabit ng patiwarik ang kanyang kaluluwa mula sa isang sanga, nilalamon ng mga iniisip tungkol sa kanya. Dahil walang nagsabi sa kanya ng maaga, walang almusal na inihanda para kay Hanjitsu ng umagang iyon. Pero wala siyang pakialam dahil punong-puno na ang puso niya. Bago umalis, humiram si Hanjitsu ng isang bundok ng shihaw manga mula kay Samadari. Pagkaalis niya, lumuhad si Yuhi sa harap ni Samadari, nagmamakaawa na huwag hayaang matuklasan ni Hanjitsu ang kanilang planong sirain ang daigdig. Ngunit para kay Samadari, hindi mahalaga kung sino ang kakampi or kaaway. Siyempre, hindi rin niya maaaring hayaang sirain ng biscuit hammer ang daigdig, dahil ang karangalang iyon ay para lamang sa kanyang mga kamao. Masaya pa niyang ipinahayag na si Yuhi lamang ang kakampi na kailangan niya. Ang mga salitang iyon ang nagpalutang kay Yuhi sa ulap ng kaligayahan pauwi. Pagmulat niya ng kanyang mga mata kinabukasan, isang mud golem ang nakatayo sa harap niya. Tumakbo siya patawid ng kalye, umaasang susundan ito at maaabutan ng trapiko, ngunit huminto ito sa kabilang panig ng kalsada. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtakbo, ngunit mabilis na lumalapit ang golem. Iwinagayway nito ang braso nito para hampasin siya. Mabuti na lang at nakaiwas siya sa oras at hindi nasaktan, ngunit alam niyang kung patuloy siyang umiiwas, mawawala rin ang kanyang balanse. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Hanjitsu sa tamang oras. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang atake ng golem, dahilan para bumagsak ito ng harapan sa lupa. Ginamit niya ang kanyang domain control sa anyo ng isang halberd at itinulak ito sa nilalang. Bagamat nasugatan nito ang golem, hindi ito sapat para mapabagsak ito. Hindi niya ito matapos sa isang mabilis na atake. Ngunit ang kailangan lang niya ay tamaan ang bawat punto sa katawan ng golem. Ang kanyang mga atake ay mabilis, tumpak, at mapagpasyahan.
Sa lahat ng mga kabalyero, maliban sa tatlong mythical beast knight, ang Dog Knight ang nagtataglay ng pinakamalakas na domain control, pambihirang lakas, bilis na parang Diyos, at walang kapantay na martial arts. Ang kanyang spear-type domain control ay maaaring magdulot ng tunay na pinsala sa mga Mud Golem, at ang dalawang katangiang iyon ay maaaring maging hadlang sa ambisyon ni si Mud-Ari. Tiningnan ni Hanjitsu ang katawan ng golem na natunaw sa lupa at ngumiti ng may kagalakan. Tinasa siya ni Yuhi bilang isang mapanganib na tao. Sinulyapan siya ni Hanjitsu at sinabing ang Hungering pumaslang sa mga mata nito ay may mas malaking potensyal kaysa kay si Mud-Ari. Inalok pa niya na sanayin si Yuhi anumang oras. Tahimik na pinanood lang ni Yuhi ang pagkawala ng figure ni Hanjitsu sa malayo. Kinabukasan, gaya ng dati, sinimulan nila ang kanilang sesyon ng pagsasanay sa parke. Pareho lang ang resulta at nahulog si Mud-Ari sa damuhan. Pagkatapos ng sesyon, umupo si Hanjitsu sa tabi ni Mud-Ari at kinakabahang nagtanong tungkol sa lahat ng dapat malaman tungkol kay Hisami. Matapos siyang sumagot, kumuha pa siya ng maingat na mga tala. Ipinagpalit pa ni Mud-Ari ang pinakamahalagang impormasyon na single si Hisami kapalit ng isang libreng French dinner coupon. Gusto pa rin ni Hanjitsu na magsimulang magsanay si Yuhi sa lalong madaling panahon dahil usapin ito ng buhay at kasawian. Nang araw na iyon sa cafeteria, nagkunwari si Hanjitsu na nakita niya si Hisami nang hindi sinasadya at ibinigay sa kanya ang kanyang business card, sinabihan siyang kontaken siya kung sakaling kailanganin niya ng anumang uri ng trabaho. Masayang nag-usap ang dalawa at nagdala pa nga si Hanjitsu ng isang limited edition cheesecake bilang regalo para sa kanya. Kinain ni Hisami ang cake at pagkatapos ay humarap kay Yuhi, sinabihan itong dapat siyang maging isang matalino at masiglang tao tulad ni Hanjitsu. Mayroon ding nakababatang kapatid na lalaki si Hanjitsu na nagngangalang Mikazuki na 1 taon ang taas kaysa kay Yuhi. Ngunit kalahating taon na siyang hindi nakikita ni Hisami. Bilang kanyang academic advisor, hindi niya maaaring baliwalain ang isa sa kanyang mga estudyante at hiniling kay Yuhi na tingnan ito. Nang marinig ni Hanjitsu na gusto ni Hisami ng impormasyon tungkol sa kanyang kapatid, kumari pa siya ng takbo na parang isang bagzo ng hangin, sabik na makausap ito ng direkta. Dahil dito, nakita ni Yuhi ang isang kahinaan sa taktika. Kung gagamitin niya si Hisami bilang panangga, maaari niyang mapabagsak si Hanjitsu. Hinampas ni Crisant ang mukha ni Yuhi, sinasabihan siyang matauhan. Ipinaliwanag ni Crisant na kung pipiliin niyang pumaslang para sa personal na pakinabang, hindi siya magiging iba sa assassin na pumaslang sa kanyang amang pulis. Galit na galit si Yuhi, inihagis si Crisant sa kanyang balikat. Ang layunin ni Yuhi ay palaging kakaiba, ang tulungan si Mud-Ari na sirain ang mundo. Nagpatuloy si Crisant at sa ngayon, wala na siyang lakas para protektahan ang kanyang sarili. Hindi siya espesyal, isa lamang siyang lalaking umaasa sa iba. Gayunpaman, nais niyang masira ang mundong ito. Ang pagbasag ng iyong mga laruan kapag hindi naaayon sa gusto mo ay nagpapahirap lamang sa kanya. Hindi na gumanti si Yuhi dahil lubos niyang naunawaan ang bawat salita nito. Ngunit determinado pa rin siyang tahakin ang landas na kanyang pinili. Nang araw na iyon, pag-uwi ni Yuhi, nalaman niyang nakapasok na sina Hanjitsu at Shiberi sa kanyang apartment. Malakas niyang hinarap si Hanjitsu. Kalmadong nagbanta si Shiberi na kung patuloy siyang magiging agresibo, mamarkahan nito ang teritoryo nito sa buong bahay niya. Dahil dito, agad na sumuko si Yuhi. Naglabas si Hanjitsu ng isang anime disc at gustong panoorin ito ng magkasama. Bagamat tila tuwang-tuwa si Hanjitsu, walang ideya si Yuhi kung ano ang tinitingnan niya. Sinabi sa kanya ni Hanjitsu na iyon ang anime na kasalukuyang pinapanood ni Mud-Ari, at kung susundan din ito ni Yuhi, maaari niya itong makausap tungkol sa isang bagay na gusto nito. Sumagot si Yuhi nang walang pakialam. Casual na tinanong ni Hanjitsu kung pinangalanan na ba niya ang kanyang domain control, ipinapaalala sa kanya na ang isang pangalan ay magbibigay dito ng presensya at kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong sina Crisant at Yuhi sa isa't isa kung ang kanilang pagtatalo sa paaralan kanina ay talagang nakakasakit, at inamin nilang pareho. Pagkatapos noon, tumahimik ang silid. Naupo silang lahat at nanood ng anime ng magkasama. Kinabukasan, may isa pang tao na nadagdag sa hapagkainan. Ang makita si Hanjitsu na kumakain ng may labis na kasarap ay nagpasaya kay Hisami. Hindi siya tumigil sa pagpuri sa kanyang luto.
Umuwi rin ang ama ni Samadari pagkatapos ng mahabang pagkawala. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, niyaya ni Hanjitsu si Yuhi na uminom kasama si Hisami. Bagamat ito ang kanyang unang beses na uminom, natuklasan ni Yuhi na hindi naman ito masama. Umorder sila ng iba't ibang inumin para sa panlasa ng lahat. Tahimik din silang binabantayan ng kanyang ama mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang inuman, nagsimulang magkwento si Hisami tungkol sa kanyang pamilya. Si Samadari ay may sakit noong bata pa at ang kanilang ina, isang doktor, ay nagpasyang pumunta sa France upang magsaliksik tungkol sa sakit, at sumunod si Hisami sa kanya. Ang kanilang ama at si Samadari ay naiwan sa Japan. 3 taon na ang nakalilipas, nakatanggap si Hisami ng balita na biglang gumaling si Samadari at bumalik sa Japan ng mag-isa upang makita mismo. Sa puntong iyon, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baso at inihampas ito sa mesa sa galit. Pagbalik niya, ibinigay sa kanya ng kanilang ama si Samadari at nawala nang walang bakas. Palagi itong nasa kung saan nagsusulat ng mga nobela, umuuwi lamang ng ilang beses sa isang taon. Umorder pa si Hisami ng mga inumin at nagpatuloy. Nabalitaan niyang mabenta ang mga libro nito, ngunit hindi pa siya nakakabasa kahit isa. Inisip ni Samadari at ng kanilang ina na ayos lang na hayaan ang kanilang ama na tamasahin ang kanyang kalayaan. Ngunit nakita siya ni Hisami bilang irresponsible. Umorder din si Yuhi ng isa pang round at sabay-sabay silang uminom ng may kagalakan. Nang oras na para umalis, hindi makatayo si Hisami or si Hanjitsu. Maging si Yuhi ay nakaramdam ng panghihina, kaya tinawag niya si Samadari para humingi ng tulong. Kahit na binubuhat pa uwi sa likod ni Samadari, patuloy na nagrereklamo si Hisami tungkol sa kanilang ama. Bawat salitang sinabi nito ay parang kutsilyong tumagos sa kanyang puso habang pinapanood niya mula sa dilim. Magkasama silang nag-usap ng matagal tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng paglaki. Inisip niya kung anong uri ng mga adulto ang magiging kina Yuhi at Samadari. Natahimik silang dalawa, iniisip ang mismong tanong na iyon. Sa panaginip ni Hanjitsu, natagpuan niya ang sarili na binabalikan ang araw na ang kanyang minamahal na tuta ay nabangga ng kotse at nasawi. Napasigaw siya sa sakit at nang magising siya, may mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang mga ito at hinanap si Shiberi, at napahinga lamang nang makita niya itong mahimbing na natutulog sa tabi ng bintana. Tumalon si Samadari sa bintana papasok sa kanyang silid para gisingin ito. Pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali, napagtanto ni Yuhi na ang ama ni Samadari ang siyang pinakahinahangaan niyang autor. Kinolekta pa nga niya ang lahat ng aklat na isinulat ng lalaki. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Hisami, na inutusan itong ilabas si Samadari sa buong araw at huwag umuwi bago maggabi. Kaya't sabay silang lumabas para mananghalyan. Ginugol ni Yuhi ang buong pamamasyal sa labas, tuwang-tuwa na makipag-date kay Samadari. Sa sandaling lumayo si Samadari, nagpakita ang ama nito sa likuran ni Yuhi at nakipag-usap para mabasa ang karakter nito. Nang masiyahan, ipinagkatiwala niya kay Yuhi ang pag-aalaga kay Samadari at aalis na. Bago umalis, inimbitahan din niya si Yuhi sa birthday party ni Samadari ng gabing iyon. Nang hapong iyon, nanood sila ng sine, naglaro ng crane games, at kumain ng ice cream sa parke, at nagsasaya sa kanilang mga karanasan. Pag-uwi nila, lahat ay ginulat si Samadari ng mga pagbati sa kaarawan. Mainit at puno ng tawanan ang party. Pagkatapos, umakyat sina Yuhi at Samadari sa rooftop para magmasid ng mga bituin. Sinabi sa kanya ni Samadari ang dahilan ng kanyang biglaang paggaling. Ang spirit ma ang nagpanatili sa kanyang buhay. Kapag natapos at nawala na ang labanan, babalik siya sa kanyang sakitin at panandali ang kalagayan. Kaya naman, bago mawala, gusto niyang mailibing ang lupa sa tabi niya. Sinabi ni Yuhi na isang karangalan para sa kanya ang masawi kasama niya. Pagkatapos ng birthday party, muling naglakbay ang ama ni Samadari. Binigyan din niya si Hanjitsu ng 2 tiket para sa isang pelikulang gustong panoorin ni Hisami. Nang gabing iyon, habang nagsasanay si Yuhi, lumapit si Hanjitsu at inanyayahan siyang uminom at manood ng anime ng magkasama. Pinag-usapan nila ang kahalagahan ng pagpapangalan sa domain control ng isang tao. Sa puntong ito, ang lakas ni Hanjitsu ay pangalawa lamang sa 3 kabalyerong halimaw na gawa ng alamat.
Ngunit sa totoo lang ay hiniling ni Hanjitsu na sana ay may kakayahan siyang tumakas dahil hindi siya isang bayaning makapangyarihang tao, at maraming bagay ang hindi niya magagawa. Naalala niya ang mga turo ng kanyang ama. Mula pa noong siya ay bata pa, si Hanjitsu ay nagsasanay araw-araw upang maging kakampi ng hustisya. Ngunit napagtanto niya na ang mga tao ay may mga limitasyon. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang pagsisikap sa anumang abot kaya niya at iyon ang paraan ng pamumuhay ni Hanjitsu. Kinabukasan sa paaralan, pinag-iisipan pa rin ni Yuhi ang sinabi ni Hanjitsu. Hinanap niya si Hanjitsu at hiniling dito na tulungan siyang palakasin ito. Gusto rin niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit sumuko si Hanjitsu sa pagiging kakampi ng hustisya. Lumabas na noong bata pa si Hanjitsu, ang kanyang pamilya ay may aso na nagngangalang Nuko. Isang araw, habang naglalakad, si Nuko ay sumugod sa kalye upang iligtas ang isang bata at nabangga at nasawi ng isang kotse. Si Hanjitsu ay napuno ng panghihinayang, sa paniniwalang kung hindi siya nag-atubili, iba sana ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Malabo niyang naramdaman na sina Yuhi at si Madari ay may pinaplanong isang bagay na maaaring magdulot sa kanila ng magkaaway, ngunit hindi siya nagtanong. Gusto lamang malaman ni Hanjitsu ang katotohanan pagkatapos silang talunin. Kaya, gusto niyang lumakas si Yuhi at maging bayani ni si Madari. Nangako pa nga si Shiberi na kung magtatagumpay siya, sasabihin nito sa kanya ang lahat tungkol sa nakaraang labanan. Ang Hungering pumaslang mula sa isang mud golem ay nagmula sa kagubatan, ngunit hindi tulad ng dati, hindi sila nito hinahabol. Naghihintay ito sa kanilang paglapit dito. Wala sa kanila ang nag-atubiling sumugod patungo sa panganib. Pag-uwi, walang alam si Hisami tungkol dito at inaabangan na lamang ang panonood ng pelikula kasama si Hanjitsu. Nakita ni Yuhi ang mud golem na nakakapit sa isang puno. Hinawakan ni Hanjitsu ang braso nito at inihagis ito sa lupa. Sumugod si Madari at sumipa ngunit hinarang ng golem ang atake at lumipad pa atras bago tumakas. Inikat nila ang lugar upang maghanap, ngunit wala silang nakitang bakas nito, kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Hindi kailanman tinarget ng mga mud golem si Madari, kaya tiyak na susundan nito sina Yuhi at Hanjitsu. Bagamat ayaw niyang aminin ito, alam ni Yuhi na hindi niya matatalo ang isang mud golem. Ayaw din niyang masawi si Hanjitsu sa pagprotekta sa kanya ng walang kabuluhan. Hinikayat siya ni Hanjitsu, na sinasabing ang pagkilala sa sariling kawalan ng kapangyarihan ay isang uri ng paglakas. Ikinwento ni Hanjitsu kay Yuhi ang tungkol sa kanyang pangarap. Naniniwala siyang tiyak na lalakas si Yuhi at nangako siya na simula bukas, magsisimula ng tame time ang tunay na pagsasanay. Hindi pa rin nagpapakita ang mud golem, at gusto nang umuwi ng maaga ni Hanjitsu para sa kanyang pakikipag-date kay Hisami. Sa sandaling iyon, isang mud golem ang bumagsak mula sa itaas. Ito ay kumilos ng napakabilis at naghahanap si Hanjitsu ng pagkakataong sumugod. Natakot si Yuhi, umatras at natisod sa isang bato, at natamba pa atras. Sinamantala ng mud golem ang pagkakataon at sumugod sa kanya. Nang makita si Yuhi na nasa panganib, naalala ni Hanjitsu ang kanyang maliit na aso. At walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili pasulong at itinulak si Yuhi palayo sa panganib. Mabilis niyang itinulak ang kanyang halberd sa mud golem, na nasugatan ito, ngunit siya mismo ay tinamaan din. Bumuhos ang dugo sa buong mukha niya. Lumapit si Shiberi sa kanyang tabi at tinupad ang kanyang huling kahilingan. Sinabi ni Shiberi kay Yuhi na mula ngayon ay dadalhin niya ang testamento ni Hanjitsu, pagkatapos ay naglaho. Pinanood ni Yuhi ang pagkasawi ni Hanjitsu sa harap mismo ng kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buong katawan nang hindi mapigilan. Mabuti na lang at dumating si Madari sa tamang oras upang harapin ang mud golem. Ang kanyang atake ay nagdulot ng napakalaking pagguho ng lupa na labis na ikinalathala ng balita, at iniugnay ng mga awtoridad ang pagkasawi ni Hanjitsu sa natural na sakuna na ito. Tulad ng ibang araw, pumasok si Yuhi sa paaralan gaya ng dati. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at pighati. Simula noong araw na iyon, hindi na niya narinig si Madari na binanggit ang pangalan ni Hanjitsu kahit isang beses. Pagkatapos, bigla na lang nagpakita si Hisami at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Yuhi, dahilan para bumalik sa kanya ang sandaling itinulak siya ni Hanjitsu palayo. Pareho silang labis na nalungkot sa pagpanaw ni Hanjitsu.
Inamin ni Hisami na tunay siyang umibig sa lalaking iyon, ngunit huli na ang lahat. Napansin niya kung gaano kalaki ang kinakapitan ni Yuhi at dahan-daang hinayaan itong ipahinga ang kanyang ulo sa kanya. Sa unang tingin, hindi siya nagpakita ng kalungkutan, ngunit hindi niya mapigil ang ibaon ang kanyang mukha sa yakap nito. Pagkatapos ay aksidenteng nahawakan ng kanyang kamay ang isang lugar na hindi dapat, at agad siyang pinalipad ni Hisami. Pagkatapos, humagalpak silang dalawa ng tawa. Ngunit nang lumingon si Yuhi upang tumingin, nakita niya na sa kabila ng kanyang maliwanag na ngiti, ang mukha ni Hisami ay basang-basa ng luha. Habang pauwi, biglang bumuhos ang ulan kay Yuhi. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman kay Chrysanth. Inamin na noong una ay inaasahan niya na masasawi si Hanjitsu. Naniniwala siya na balang araw ay haad lang si Hanjitsu sa daan ng prinsesa. Naunawaan ni Chrysanth ang kanyang nararamdaman at sinabihan siya na kung siya ay malungkot, dapat na lang siyang umiyak. Nang sandaling iyon, isang binata na nakasuot ng itim na suit na may nakadapo na uwak sa kanyang balikat ang lumapit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mikazuki, ang nakababatang kapatid ni Hanjitsu, at ang uwak bilang si Mo. Pagkatapos ay tahasan niyang hinamon si Yuhi ng isang away, ngunit tumanggi agad si Yuhi. Dahil sa pagkadismaya, umalis si Mikazuki na umiiyak at hindi ito pinansin ni Yuhi. Kinabukasan, nagjogging siya kasama si Semod-ari gaya ng dati, ang kanyang ulo ay puno ng mga tanong tungkol sa nakababatang kapatid ni Hanjitsu. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Mikazuki sa loob, masayang nilalamon ang almusal na para kay Yuhi. Sa paaralan, walang pakialam na pumasok si Mikazuki at hayagang kinutya ang wig ng guro. Gayunpaman, hindi nagalit ang guro at inamin pa nga ito, na nagpatawa sa buong klase. Hindi makapaniwalang pinanood ni Yuhi at para silang dalawang magkaibang tao ni Mikazuki. Si Mikazuki ay pala kaibigan at masayahin, laging napapalibutan ng iba. Sa kabilang banda, ang introvert na si Yuhi ay laging nag-iisa. Habang pauwi, umupo si Yuhi sa isang bangko sa tabi ng kalsada at tumangala sa napakalaking martilyo sa langit, ang kanyang puso ay pumuputok sa mga iniisip. Pagkatapos ay muling nagpakita si Mikazuki. Nag-usap silang dalawa tungkol kay Hanjitsu, at inamin ni Yuhi na siya ang hindi direktang responsable sa pagkasawi ni Hanjitsu. Ngunit bilang sariling pamilya ni Hanjitsu, hindi nagpakita ng anumang kalungkutan si Mikazuki. Sa halip, ipinakita niya ang isang kahanga-hangang pag-unawa sa buhay at kasawian. Hinikayat pa niya si Yuhi, pagkatapos ay inanyayahan itong maglaro ng catch. Ngunit nang sandaling alisin ni Yuhi ang kanyang salamin at humakbang paarap, sinampal siya ni Mikazuki sa mukha. Patuloy niyang kinukulit si Yuhi, at umabot pa sa puntong kinutya si Prinsesa Semod-ari. Totoo nga, ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng galit sa loob ni Yuhi, at sinuntok niya rin si Mikazuki pabalik. Dahil dito, labis na ikinatuwa ito ni Mikazuki. Nagpalitan ng suntok ang dalawa habang ibinubuhos ni Yuhi ang kanyang guilt na kinakain siya ng buhay, ang sakit ng panonood kay Hanjitsu na isinakripisyo ang kanyang sarili para iligtas siya. Akalain ng isa na si Mikazuki, bilang kapatid ni Hanjitsu, ay magtataglay ng sama ng loob matapos itong marinig. Ngunit sa halip, lalo lamang siyang nasa sabik. Noon pa man ay nahuhumaling na malampasan niya ang kanyang nakatatandang kapatid, at ang katotohanang nasawi si Hanjitsu habang iniligtas si Yuhi ay nakakumbinsi sa kanya na pinili ng tadhana si Yuhi na maging mas malakas kaysa kay Hanjitsu. Kaya't nagpa siya si Mikazuki na kung hindi niya matatalo ang kanyang kapatid habang nabubuhay pa ito, ay tatalunan niya ang taong pinaniniwalaan niyang pinalakas ng tadhana. Sumugod siya kay Yuhi na parang isang taong sinapian. Sa kritikal na sandaling iyon, nagpakita si Semod-ari at, sa isang galaw lamang, inihagis si Mikazuki diretso sa isang chicken coop. Pagkatapos ay nagpakita si Semod-ari ng isang nasisiyahan ng ngiti dahil sa wakas ay na-master na niya ang teknik ni Hanjitsu. Doon din, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagpakita sa tabi ng isang kabayo, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Sukako. Ang kabayo sa tabi niya ay nagpakilala bilang Dance Dark. Sila ang Horse Knight at pagkatapos ay ipinaalam ni Sukako sa grupo na ang kanilang panig ay may kabuuang 12 kabalyero. Sa ngayon, nakilala niya si Owl Loki, Black Cat Ko, at Snake She. Nang mabanggit ang apelyidong iyon, natigilan si Chrysanth.
Alam din ni Sukako na isa sa kanilang mga kabalyero, si Hanjitsu, ay nasawi, ibig sabihin ay 11 kabalyero na lamang at ang prinsesa ang natitira upang protektahan ang mundo mula sa Biscuit Hammer. Nangangahulugan din ito na kung nais ni na Yuhi at si Modari na sirain ang mundo pagkatapos humarap sa Biscuit Hammer, kailangan nilang harapin ang natitirang 10 kabalyero. Matapos maghiwa-hiwalay ang grupo, sadyang hinanap ni Mikazuki si Sukako para sa isang laban. Taglay ang kahinahunan ng isang batikang nasa hustong gulang, hindi nag-atubili si Sukako. Mahinahon niyang inalis ang kanyang jacket, ibinalot ito kay Dance Dark, at tumakbo. Ikinagalit ito ni Mikazuki, na sumugod sa bahay ni Yuhi upang magmukmak. Nang gabing iyon, gising na gising si Yuhi, patuloy pa ring pinagmumultuhan ng pagkasawi ni Hanjitsu. Ngunit dumating ang dapat mangyari. Kinabukasan, 2 mud golem ang nagpakita sa kagubatan. Sinubukan ni Yuhi na kontakan ang prinsesa, ngunit hindi siya makontak. Kaya, tinawagan niya ang bawat kabalyero na kilala niya. Ngunit habang papunta siya upang mag-regroup, naharang si Sukako ni Mikazuki, na humiling ng tunggalian. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Sukako. Nagpa siyang bigyan ng maayos na pag-atake si Mikazuki. Bagamat hindi pa natatanggap ni si Modari ang tawag, naramdaman na niya ang presensya ng Mud Golem. Habang papunta roon, casual niyang dinurog ang isa sa kanila. Ngunit pagkaalis niya, ang mga durog na piraso ng golem ay dahan-daang gumalaw at bumalik sa orihinal nitong hugis. Naglaban sina Mikazuki at Sukako sa kagubatan, at walang sino man ang nakakuha ng kalamangan. Samantala, si Yuhi ay nakipaglaban sa isang mud golem upang protektahan ang isang babae. Sa sandaling iyon, parang sumanib si Hanjitsu sa kanya, na nagbigay daan sa kanya na madaling ihampas ang golem sa lupa. Ginamit ni Mikazuki ang kanyang kontrol sa domain upang manyobrahin ang mga paraan na naging imposible para kay Sukako na tamaan ang isang bagay, na siniguro ang kanyang tagumpay. Ngunit kay Yuhi, isa pang mud golem ang nagpakita. Nilunok nito ang katawan ng kanyang nasawi na kasama at lumaki ng napakalaki. Nakatanggap pa ito ng isang sipa mula kay sa Modari nang hindi natitinag. Sa galit, inilunsad niya ang lahat sa isang suntok at pinalipad ito. Doon nalaman ni na Yuhi at Chris Ant ang hiniling ni Hanjitsu sa kanyang tipan ng mga kabalyero bago masawi, ang ilipat ang lahat ng kanyang kasanayan kay Yuhi. Muli, iniligtas ni Hanjitsu ang kanyang buhay. Ginamit ni Yuhi ang lakas ni Hanjitsu upang protektahan ang iba, at ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang bayani. Hindi inaasahang nagpakita si Modari sa panaginip ni Yuhi. Mayroon din siyang mga katulad na panaginip, ngunit sa tuwing madyay gising siya, wala siyang maalala. Kinabukasan, umulan ng walang tigil. Naglakad si Yuhi papunta sa paaralan sa ilalim ng payong at natagpuan si Sukako na naghihintay sa kanya sa tabi ng ilog. Hiniling ni Sukako sa kanya na tanggapin kung hahamunin siya ni Mikazuki. Natatakot siya na kung si Mikazuki, dahil hindi makahanap ng laban, ay habulin ang isang mud golem, mawawala sa kanila ang lakas ng 2 kabalyero, at gusto niyang iwasan iyon. Gaya ng inaasahan, pagdating ni Yuhi sa paaralan, humingi agad si Mikazuki ng laban, ngunit tumanggi si Yuhi, dahil sa utos ni si Modari na nagbabawal sa mga kabalyero na maglaban. Bukod pa rito, tiwala siyang walang tatalo sa mga kasanayang minana mula kay Hanjitsu. Pagkatapos ng klase, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hakuda. Nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya at gusto sanang makipag-date ng gabing iyon, ngunit bago pa man siya matapos, inagaw ni Mikazuki ang telepono mula sa kanya at sinabihan si Yuhi na pumunta sa isang itinalagang lugar kung gusto niya itong iligtas. Nagmadali si Yuhi papunta sa lugar ngunit nadatnan niyang ligtas si Hakuda. Tumalikod siya para umalis kahit na nagmamakaawa si Mikazuki. Pinayuhan siya ni Shinon na lumaban na lang. Sa huli, pumayag si Yuhi na makipaglaban kay Mikazuki. Pagkatapos ng isang matinding palitan ng salita, naging malinaw na hindi kayang sabayan ng tibay ni Yuhi ang mga kasanayang ipinasa ni Hanjitsu. Sinipa ni Mikazuki si Yuhi at itinulak ito ng patagilid. Napagtanto niya na sinusubukan lamang ni Yuhi na lumaban sa estilo ni Hanjitsu. Nang makitang mas mahina si Yuhi kaysa sa kanyang inaakala, nawalan ng interes si Mikazuki at tumalikod para umalis. Doon lamang nila natuklasan ang mga labi ng 7 matang mud golem na sinipa ni si Modari kanina.
Mula sa bibig nito ay lumabas si Animos, at agad na naglaho ang golem pagkatapos. Lumilipad siya sa ere, nakatingin sa kanila ng may misteryosong titig, at sinabing bibigyan niya ang lahat ng kaunting oras para magpahinga. Nagbabala siya na ang mga laban sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Pagkatapos ay naglakad siya sa kalangitan at naglaho. Kinabukasan, nagising si Yuhi at nakita si Dance Dark na nakatayo sa kanyang silid, na ikinagulat niya at sumigaw. Dinala ni Sukako ang iba pang mga kasama upang ipakilala sa kanila. Ang bagong dating ay ang Black Cat Knight na si Shimoki at ang kanyang kasama na si Ritter. Siya ay isang lalaking may malaking katawan na ibang-iba sa iniisip ni Yuhi. Lahat sila ay lumabas upang kumain habang nag-uusap sina Sukako at Yuhi. Sarap na inubos ni Nasemod-ari at Shimoki ang kanilang pagkain. Nagtatrabaho si Shimoki malayo sa lugar ni Yuhi, kaya medyo mahirap itong tipunin sa bawat pagkakataon. Bata pa rin ang kabalyero ng Kwago at hindi marunong lumaban. Gusto ni Sukako na tipunin ang lahat ng mga kabalyero bago bumalik si Hecatomb-ian upang umatake. Napansin ni Yuhi na ang mga mud golem na binibilang niya ay dumami pagkatapos ng bawat labanan. Ngunit 6 lamang ang kanyang nakasalubong. Pinatunayan nito na may isa pang kabalyero na nakalaban na at natalo ang isa. Mag-isang umuwi si Yuhi at marami siyang dapat isipin ngayon. Nagdala si Hakuda ng pagkain sa apartment nito. Gusto niyang magluto ng hapunan bilang pasasalamat sa ginawa nito kamakailan. Sa sandaling iyon, umakyat din si Semod-ari sa bintana. Gusto siyang turuan ni Yuhi ng matematika. Kaya, nagsalo-salo silang tatlo sa hapunan. Pagkatapos pa lang nila ay tumunog na ang doorbell. Dumating si Mikazuki, kasama ang 2 bagong tuklas na kabalyero. Ang Turtle Knight ay si Yakamachi kasama ang kasama nitong si Ranyo. Kasama niya si Sabara, kasama si Solay, ang Rooster Knight. Ipinagmalaki ni Solay na kahit bata pa sila, natalo na nilang 2 ang isang mud golem ng magkasama. Ngunit sa labanang iyon, isinakripisyo ng amo ng babae ang kanyang buhay para protektahan sila. Ang bumagsak ay ang Swordfish Knight at ang 12 miyembrong Beast Knight Order ngayon ay mayroon na lamang 2 miyembro na hindi pa nakikilala. Sa sandaling iyon, nakita ni Yuhi ang 2 kabalyero na dumaan. Inutusan sila ni Semod-ari na magtipon at nagtipon na ang lahat, at nagsimula ang pagpapakilala sa mga bagong dating. Ang binata ay ang Mouse Knight na si Kisaki kasama ang kanyang kasama na si Lance. Ang dalagang kasama niya ay si Shirana, kasama si Killzone na Mantis Knight. Sa pagkakataong ito, naroon din ang Owl Knight na si Akino at ang kanyang kasama na si Helios. Bagamat lumakas si Yuhi at nagkaroon ng maraming bagong kaibigan, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang determinasyon na sirain ang mundo kasama ang prinsesa. Si Semod-ari, na nakasuot ng pulang balabal, ay tumayo sa itaas ng grupo at nagbigay ng mga salitang pumukaw sa diwa ng pakikipaglaban ng bawat kabalyero. Sinabihan niya silang lumaban lamang para sa kapakanan ng kanilang sariling buhay at buhay ng kanilang mga kaibigan. Si Yuhi rin ay naglakas loob na gampanan ang kanyang papel gamit ang lahat ng mayroon siya upang protektahan ang mundo mula sa sandatang pangwasak na kilala bilang Biscuit Hammer, upang talunin ang mangkukulam na si Animos, at upang matupad ang kanilang sariling ambisyon. Pinagsama-sama ng 10 miyembro ng Beast Knight Order ang bandila ni Anima. Hiniram ni Yuhi ang mga susunod na volume ng anime series na sinusubaybayan niya kay Hakuda. Ipinaalam ni Shinon na mahilig sa cosplay si Hakuda, dahilan para mamula siya at agawin ito. Pag-uwi, nag-cosplay si Hakuda bilang paborito niyang karakter at hiniling kay Shinon na kumuha ng mga litrato. Bagamat natuwa siya, hindi niya ito ipinahalatang ibahagi kahit kanino dahil sa takot na isipin na kakaiba. Naalala ni Shinon si Hakuda noong una silang nagkita na hindi mahiyain, kundi matapang. Noon, seryosong sinabi ni Shinon kay Hakuda na ang pagtalo kay Animos at pagliligtas sa daigdig ay nangangailangan ng kanyang lakas. Ito ay lubhang mapanganib, at maaari siyang mapaslang anumang oras. Ngunit hindi nag-atubili si Hakuda at masaya siyang sumang-ayon at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Ang hiling na nais matupad ni Hakuda sa pamamagitan ng kanyang Knight's Covenant ay ang masawi ang kanyang mga magulang at buong pamilya na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Mabilis na natapos ang Knight's Covenant. Umasa si Shinon na si Hakuda ay magiging natural at walang inaalala tulad ni Semod-ari.
Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang sesyon ng pagsasanay, nakasalubong nina si Madari at Yuhi si Sukako, na nag-eehersisyo rin doon. Inanyayahan niya silang sumama sa kanya sa almusal. Habang kumakain sila, tumawag ang kanyang asawa upang tingnan ang kanyang kalusugan at trabaho. Nagsinungaling siya at sinabing maayos ang lahat. Doon nalaman nina si Madari at Yuhi na mayroon siyang pamilya at anak na lalaki. Si Sukako ay dating isang opisyal ng pulisya na nakatalaga sa isang kaso ng pagnanakaw. Kakagising lang niya mula sa isang idlip sa istasyon nang magpakita si Dance Dark sa kanyang harapan. Dahil walang ibang nakakakita or nakakarinig nito, nagkunwari na lang siyang walang nangyayari habang nakikinig kay Dance Dark. Nang mag-duty na siya, sumunod si Dance Dark. Naghiwalay sila ng kanyang partner upang magpatrolya sa lugar dahil sa hinala. At dahil maraming bata sa paligid, hindi sila maaaring kumilos ng pabaya. Habang naglalakad at nakikipag-usap kay Dance Dark, narinig niya ang kanyang partner na sumigaw at tumakbo patungo sa tunog. Madali niyang natamba ang magnanakaw at ibinalik ito sa istasyon. Nasugatan ang kanyang partner, ngunit sa kabutihang palad ay hindi malala ang sugat. Doon din, nakita nila ang magnanakaw na kanilang naaresto na pinalaya kasama ang pinuno ng koanihan. Lumabas na ang magnanakaw ay anak ng pinuno, at sadyang nagbubulag-bulagan ang pinuno sa kanyang mga krimen. Galit na galit si Sukako, sinuntok ang mag-ama. Pagkatapos, dahil sa kuryosidad kung may pisikal na anyo si Dance Dark, sinubukan niyang umakyat sa likod nito upang sakyan ito, ngunit paulit-ulit siyang natamba. Ang mga pagkahulog na iyon ay nag-iwan sa kanya ng masakit na likod na nagpahirap sa kanya na makahiga sa kama sa loob ng isang buong linggo. Sa panahong iyon, pinag-isipan niya ang lahat ng mga kawalang katarungan na kanyang tiniis sa trabaho at nagpas siyang huminto. Nang gabing iyon, napadpad si Yuhi sa parehong panaginip gaya ng dati. Ang mundo ng panaginip ay maaaring sumaklaw sa buong daigdig. Lumulutang ito sa langit at ngayon ay naunawaan ni Yuhi na hindi lamang siya ang nananaginip nito. Sino mang nakatanggap ng imbitasyon mula kay Samadari or Anima ay maaaring makapasok dito. Ang hindi inaasahan ay nakatagpo ni Shimoki si Anemos sa kanyang panaginip, at ang dalawa ay nag-usap ng masayang-masaya. Nahulaan ni Critter na ito ay dahil si Shimoki ang taong pinakamalapit kay Anemos sa kalikasan, kaya naman gustong makipag-usap ni Anemos sa kanya. Napag-usapan ni Shimoki ang paglalakbay sa panahon patungo sa hinaharap at pagbabalik sa nakaraan kasama ang kanyang mga kasama. Bagamat masigasig si Hisami, wala itong malalim na kaalaman tungkol sa paksang ito. Habang naglalakad si Shimoki sa kalye, muling nagpakita si Anemos at sinubukang kunin siya bilang kakampi. Nahulaan niya na ang hangarin ni Shimoki sa pagbuo ng Knights Covenant ay ang magkaroon ng lahat ng kaalaman sa sansinukob. Ngunit sinabi sa kanya ni Critter na imposible ito dahil pareho ang hangarin ni Shimoki at Anemos. Gusto siyang imbitahan ni Anemos na magkasamang lutasin ang mga misteryo ng sansinukob. Bigla, inihagis ni Sabara ang kanyang bag sa ulo ni Anemos, na nagpatambo sa kanya sa lupa. Nakilala siya ni Sabara at Yakamachi bilang ang mangkukulam at determinado silang labanan siya. Ngunit nang pinagsama-sama ng dalawang babae ang kanilang lakas, nawala si Anemos. Nang gabing iyon, muling tinawag ni Anemos si Shimoki sa isang panaginip. Sinabi niya kay Shimoki na siya ay ipinanganak sa hinaharap at dinurog ang tela ng space-time upang maglakbay sa nakaraan. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng tagalikha na may banal na kapangyarihan. Ngunit dahil siya ay orihinal na ipinanganak bilang isang mortal, nananatili pa rin ang pagnanais sa loob niya. Ang pagnanais na iyon ay malaman ang lahat, at bawat kilos na kanyang ginagawa ay hinihimok nito. Nais niyang ibalik ang lahat sa panimulang punto nito upang masaksihan niya ang simula ng lahat ng bagay gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang kinatatakutan ni Anemos ay ang mga kabalyero ay mga nilalang na may kakayahang umabot sa kanyang antas, na nangangahulugang maaari silang makagambala sa kanyang mga plano. Tumanggi si Shimoki na maging kakampi niya at sa halip ay nais niyang ipakita sa kanya ang isang pinahusay na bersyon ng kanyang kontrol sa domain. Gumawa siya ng sarili niyang mud golem, na ikinatuwa niya. Ang layunin ni Shimoki ay gamitin ang talino upang magdala ng kaligayahan sa sangkatauhan. Kaya, nilayon niyang tapusin si Anemos dito at ngayon din. Nang sumugod ang golem, biglang nagpakita si Akino mula sa kung saan at winasak ito sa isang iglap. Itinuring ni Akino sina Anemos at Shimoki na mga halimaw.
Bago pa man maintindihan ni Shimoki ang nangyari, pinutol na ni Anemos ang koneksyon sa panaginip. Nang magising siya, hindi niya binanggit na nakita niya si Akino sa panaginip. Sa pagkakataong ito, ginampanan niya ang papel ng isang halimaw na pumapaslang ng mga Diyos, ang lumalamon ng mga lamang loob ng masasamang Diyos, isang mensahero ng kapayapaan. Naisip niya na maging isang napakalaking halimaw na nagsisilbing kakampi ng sangkatauhan. Walang pagod na naghukay si Yuhi ng malalaking butas sa buong kagubatan upang mahuli ang mga mud golem at gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga pag-atake. Habang naghuhukay, natagpuan niya ang isang kahon. Mas nakakagulat pa, sa loob ay may isang liham na naka-address sa kanya. Sa sandaling naghuhukay si Yuhi, ang butas na iyon din ang pinakamalayong punto sa hinaharap na nakita ni Akatani at Achika, ang Swordfish Knight. Si Mikazuki ay umiikot sa istasyon ng tren, hinahanap si Anemos, nang makita niya si Sub-Ara, na naroon din sa parehong dahilan. Gusto niyang makipagtulungan kay Mikazuki at talunin si Anemos gamit ang sarili niyang mga kamay upang ipaghiganti ang kanyang master. Sa sandaling iyon, malakas na kumulo ang kanyang tiyan, na nagpapula sa kanyang mukha sa kahihiyan. Masayang niyaya siya ni Mikazuki para kumain. Nakauwi na si Yuhi at hawak niya ang memwa ni Inachika at nagsimulang magbasa. Sa pamamagitan nito, nalaman niya na noong mga unang taon ng panahon ng Mayo, si Inachika ay ipinanganak sa rehiyon ng Hamamatsu, ngunit ang panahong iyon ay 500 taon na ang nakalilipas. Noong 5 taong gulang si Inachika, pinag-ugnay ni Yutsunami ang lawa ng Kamana sa malawak na dagat, at siya ay tinangay sa karagatang Pasipiko. Matapos makaligtas at lumangoy pabalik sa baybayin, napagtanto niya na nagising na niya ang mga supernatural na kapangyarihan. Isang ermitanyo na nakarinig ng mga tsismis ang dumating at kinuha siya bilang isang disipulo, at mula noon ay nagsanay siya sa mga bundok. Pagkatapos ng mahigit isang dekada ng pagsasanay, natuklasan niya na nakakonekta siya sa isang bagay na napakalawak. Kaya nitong sagutin ang bawat tanong sa kanya ni Inachika, na nagpaparamdam sa kanya na parang narating na niya ang kaharian ng banal. Kalaunan, dinala sa kanya ng kanyang master ang isang batang nawalan ng pamilya sa digmaan at hiniling sa kanya na kunin ang batang lalaki bilang isang disipulo. Napagtanto niya na ang pagtuturo sa iba ay mas mahirap kaysa sa pagsipsip ng kaalaman mismo. Ginawa ni Inachika ang lahat para sanayin ang bata. Ngunit ang bata ay walang talento sa paggamit ng espada. Pagkalipas ng ilang taon, ang bata ay lumaki at naging isang binata na gustong bumalik at tapusin ang samurai upang ipaghiganti ang kanyang pamilya, tulad ng hinulaan ni Inachika. Bumalik ang binata na puno ng mga sugat. Lumipas ang panahon, at kalaunan ay nasawi ang unang disipulo ni Inachika at nagtanim si Inachika ng isang panle sa kanyang puntod. Ilang daang taon ang lumipas, nakapagturo na siya ng maraming henerasyon ng mga disipulo, ngunit lahat sila ay nasawi bago pa siya. Ang maliit na panla ay lumaki at naging isang sinaunang puno. Sa isang iglap, nadama ni Inachika na, kumpara sa natutunan niya mula sa kanyang mga disipulo, ang kanyang kaalaman sa lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Pagkatapos ay nakilala niya sina Sub-Ara at Yakamachi at tinulungan pa niya ang dalawang babae na lutasin ang kanilang alitan. Sa isang iglap, nakita na ni Inachika na ang dalawang ito ang siyang magpapalam sa kanyang mga huling sandali at magiging kanyang mga huling disipulo. Ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na humihina. Nang magpakita ang mga Beast Knight, ang kanyang koneksyon sa isa na nakakaalam ng lahat ng bagay ay maglalaho. Bagamat nahulaan na niya ang lahat, bahagyang nagulat pa rin siya nang makita niya ang kasamahang swordfish, si Zonamel. Sa puntong ito, si Inachika ay mayroon na lamang isang bahagi ng kanyang kapangyarihan na natitira at ang kakayahang makita ang hinaharap. Mahigit kalahati ng kanyang mga banal na kakayahan ang nawala. Hinulaan din niya na masasawi siya sa susunod na buwan. Sa susunod na makita niya ang dalawang babae, sila ay naging mga Beast Knight na, at si Inachika ay naging master ni Sub-Ara at Yakamachi, na nangangahulugang malapit na matapos ang kanyang buhay. Itinuro niya sa kanila na ang sibat at ang kalasag ay hindi mapaghihiwalay na bahagi ng isang mandirigma at na magkasama silang magiging pinakamalakas. Bagamat nakita na niya ang sarili niyang sakripisyo, wala siyang balak na ilayo ang mga babae sa labanan laban sa Mud Golem. Gusto niyang harapin ito kasama nila, lumaban ng magkasama, turuan sila ng isang huling aral tungkol sa kasawian gamit ang sarili niyang katawan.
Sa kabila ng 500 taon na niyang pamumuhay, nang harapin ang kasawian, nakaramdam pa rin siya ng kaunting takot. Ibinaon niya ang kanyang journal sa lupa at inilagay ang kanyang pag-asa kay Yuhi. Sa panig ni Sub-Ara, pagkatapos kumain, ikinwento niya kay Mikazuki ang kanilang labanan. Nakasalubong nila ang isang mud golem at nagpas siyang manatili sa kanilang distansya habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nakita ni Inachika ang isang hinaharap kung saan nakaligtas ang dalawang babae, kaya gusto niyang bigyan sila ng karanasan sa totoong labanan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang kalasag na nagpoprotekta sa mga babae mula sa biglaang pag-atake ng mud golem. Ngunit ang kalasag ay hindi sapat ang lakas, at siya ay malubhang nasugatan. Nawalan ng kakayahang lumaban sina Sub-Ara at Yakamachi, na sinunod ang mga tagubilin ng kanilang master, at nagpas siyang labanan ang mud golem. Matapang na inilayo ni Yakamachi si Sub-Ara habang si Sub-Ara ang nag-iisip ng estratehiya. Parehong babae ay nakatali sa kapalaran ng kinabukasan ng mundong ito, kaya ayaw niyang itago ang katotohanan sa kanila. Handa nang masawi si Inachika nang ganoon na lang. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Zanamel na ang pakikipaglaban hanggang sa huling segundo ang tamang paraan. Ito ang nagpasigla sa diwa ni Inachika, at nagpasya siyang pagalawin ang bawat huling patak mula sa kanyang kaluluwa. Gumamit si Inachika ng agarang teleportasyon upang magpakita sa tamang oras at atakihin ang mud golem nang harangan nito ang daanan ni Sub-Ara at Yakamachi. Ngunit ang kanyang natitirang lakas ay hindi na sapat upang mapabagsak ito. Sa kanyang huling hininga, ginabayan niya ang dalawang babae. Kung magkahawak sila ng kamay at magiging parehong kalasag at sibat, maaari silang manalo. Habang nanginginig pa rin sa takot si Sub-Ara, sinampal ni Yakamachi ang kanyang sarili sa mukha, pagkatapos ay sinampal din si Sub-Ara, na nagpabalik sa kanilang parehong diwa ng pakikipaglaban. Naghawak kamay ang dalawang babae at ginamit ang kanilang domain control, naglabas ng isang kalasag na humadlang sa atake ng mud golem pabalik dito, na ikinasugat ng nilalang. Pagkatapos ay ginamit nila ang mismong kalasag na iyon upang hiwain ang golem. Sinabi ni Inachika ang kanyang mga huling salita sa kanila at hinayaan silang umalis. Sumandal siya sa kulay abong puno, tinawag ang mga pangalan ng bawat disipulo na kanyang tinuruan, pagkatapos ay mapayapang sumama sa kanila upang maghintay ng magkasama para kina Sub-Ara at Yakamachi. Matapos marinig ang kwento, naisip ni Mikazuki na si Inachika ay napaka-astig at hiniling na sana ay nakilala niya ito. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Sub-Ara ng tawag mula kay Yakamachi na nagsasabing papunta na ito upang sumama sa paghahanap sa mangkukulam. Tumangala ang bawat Beast Knight sa langit, handang harapin ang labanan sa hinaharap. Ipinatawag ni Anemo si Hecatomaian at sinimulan ito. Nagpalitan sina Sumod-Ari at Yuhi sa pagsasanay kina Kisaki at Shirana. Pagkatapos ay nakatanggap si Yuhi ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Mikazuki, na nagmumungkahi na ang Beast Knight Order ay magdadaos ng isang summer camp sa dalampasigan. Sama-sama silang lahat na tumungo sa dalampasigan. Ang mga nakababatang kabalyero ay naglaro at nagsaya ng walang pigil. Naisip ni Sokako na perpekto ang lugar para sa pagsasanay, ngunit walang sino man ang may gusto nito, kaya't sumuko na lamang siya sa pag-upo at pangingisda kasama si Shimoki. Samantala, sina Yuhi, Akino, at Shirana ay nakaupong nakasiksik sa ilalim ng payong pangdagat na inihanda ni Sokako dahil wala ni isa sa kanila ang marunong lumangoy. Ngunit nang tawagin siya ni Sumod-Ari, iwinaksi ni Yuhi ang kanyang takot at tumakbo papunta sa kanya. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay ang lahat upang magsaya sa kani-kanilang mga aktibidad. Nagdala si Mikazuki ng mga inumin at umupo upang ibahagi ang mga ito kina Yuhi at Kisaki. Hiniling din ni Kisaki kay Mikazuki na magsanay kasama niya at ni Shirana tuwing may oras siya. Pagkatapos ay biglang nagtanong si Mikazuki kung nagde-date silang dalawa, na nagpamula sa mukha ni Kisaki. Ipinaliwanag ni Kisaki na magkaibigan lamang sila noong bata pa sila. Napakalapit ng kanilang mga bahay na kaya nilang umakyat sa mga bintana ng isa't isa. Nagkataon na nakatira rin si Sumod-Ari sa tabi ni Yuhi at madalas na pumapasok at lumalabas sa kanyang bintana. Nang marinig ito ni Mikazuki, labis niyang ikinalungkot, na humagulgol at tumakbo palabas ng silid. Palabas na siya, aksidente niyang nabangga si Sub-Ara. Nang makitang nakainom ng marami si Mikazuki, ipinaalala ni Sub-Ara sa kanya na, bilang isang matanda,
dapat siyang kumilos ng mas responsable. Naiirita sa kanyang paglelektyre, ipinagmalaki ni Mikazuki ang kanyang mga nagawa, na sinasabing nagkaroon siya ng kanyang unang pag-ibig noong 3 taon ng middle school. Inakala ni Sabara na ito ay isang nakababatang estudyante mula sa parehong paaralan, ngunit isiniwalat ni Mikazuki na ito ay isang 4 na taong gulang na unggoy na linger. Gusto ni Yuhi na tamasahin ang karagatan sa gabi, kaya't naglakad-lakad siya ng mag-isa. Naalala niya ang masiglang eksena noong umagang iyon kung kailan naglalaro ang lahat, at naisip niya ang tanong ni Samadari. Nang sandaling iyon, ang liwanag mula sa parola ay nagpakita ng isang tao sa dalampasigan. Lumapit siya at napagtanto na si Samadari iyon. Pumunta siya sa dagat upang magsanay sa pagtulak pabalik sa mga alon. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka, ang natitira na lang niyang suot ay ang kanyang panloob. Namula ang mukha ni Yuhi nang mapagtanto niyang ito ay isang kahangahangang kombinasyon. Naupo ang dalawa at nag-usap. Kamakailan lamang, mas naunawaan ni Samadari kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Si Hakuda ay naglalakad din kasama si Shinon. Napansin ni Shinon na mula nang iligtas siya ni Yuhi, nagkaroon ng damdamin si Hakuda para sa kanya. Hinikayat pa siya ni Shinon na maging matapang at umamin. Nagkataong napadaan si Hakuda kung saan nag-uusap sina Yuhi at Samadari at hindi sinasadyang narinig ang kanilang sikreto. Nagpa siya si Shinon na manahimik, sa takot na baka sila ay patahimikin, ngunit nagtiwala si Hakuda na hindi nila kailanman gagawin ang ganoong bagay. Kinabukasan, nagpakita si Hekatomian na kalaban. Nagmadali ang lahat upang harapin ito. Sina Shimoki at Akino ang huling umalis. Tinanong ni Akino kung bakit hindi siya ibinunyag ni Shimoki, bilang kanilang kasama. Ngunit hindi sinabi ni Shimoki kay Akino ang dahilan. Nagtipon na ang lahat ng Beast Knight at lumakas ng husto ang lakas ni Samadari, kaya hindi nakaramdam ng takot si Yuhi. Kung mayroon man, naawa siya sa Hekatomian na ito. Nang malapit na silang sumugod ng sabay, biglang nagpakita si Anemos at mabilis na itinaboy sina Samadari at Yuhi. Tuwang-tuwa silang hinabol ni Mikazuki patungo sa dagat. Inutusan ni Sokako ang natitirang mga kabalyero na lumaban. Sina Samadari at Yuhi ay nakasabit sa ibabaw ng karagatan ni Anemos. Gusto niyang makita kung ilan sa mga Beast Knight ang masasawi nang wala ang kanilang mga pinuno sa labanang ito. Totoo nga, kung wala sina Yuhi at Samadari, ang tanging nagawa lang ng mga kabalyero ay umiwas. Dahil hindi makahanap ng daan para sa pag-atake, nakahanap sila ng kanlungan at nag-isip ng estratehiya kung paano patutulugan ang napakalaking Hekatomian. Nagpa siya si Shirana na gamitin ang sarili bilang pain upang lumikha ng pagkakataon para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nag-aalala si Kisaki, umalis sa kublihan at tumakbo palapit sa kanya. Hindi nakatiis si Sokako at hinayaan ang mga bata na sumugod ng mag-isa, kaya sumama siya sa kanila. Matapang ding lumapit si Hakuda kasama ang kanyang mga kasama. Pinagmasdan ni Akino mula sa malayo, sinusuri ang sitwasyon. Sa ganitong bilis, ang mga Beast Knight ay mapapagod at isa-isang mapapahirapan. Ngunit kung susugod sila ng harapan, hindi rin sila mabubuhay. Biglang inihayag ni Anemos na siya at si Anima ay kambal na magkapatid. Dagdag pa niya na ang kapangyarihan ay isa lamang pag-apon ng kanyang sariling supernatural na kakayahan, bagaman nagdudulot ito sa kanya ng problema. Natagpuan ni Anemos ang buong palabas na walang iba kundi isang nakakapagod na laro. Doon na tuluyang naunawaan ni Yuhi kung bakit hindi na lang basta ibinagsak ni Anemos ang martilyo, may patakaran sa paglalaro. Ang martilyo ay nakatali sa kapangyarihan ni Anima, na pumipigil dito na gumana ayon sa nais ni Anemos. Isa sa mga tungkulin ng mga kabalyero ay protektahan ang prinsesa, na siya ring game master, at pilitin ang kalaban na sundin ang mga patakaran. Hindi alam ni Anemos kung ano ang pinaplano sa pagkakataong ito. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Samadari ang kanyang sarili kay Anemos. Siya ang demonyong reyna na si Samadari, ang siyang sisira sa martilyo at ang mundo. Nagpasalamat pa nga siya kay Anemos sa pagdudulot ng tunggalian na ito, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos ay naawa siya rito. Una niya itong parurusahan dahil sa pangahas na tretuhin ang mga tao bilang mga minion. Inutusan niya si Yuhi na gumawa ng plataporma para mailunsad niya ang sarili kay Anemos. Ang kanyang mapaminsalang suntok ay nagpaangat sa karagatan na parang isang napakalaking ulap ng kabute.
Ang shockwave ay nakakuha rin ng atensyon ng Hecatomb Ian, na nagbigay kay Shimoki ng pagkakataong hawakan ito at sugatan. Bagamat takot na takot si Hakuda, matagumpay niyang naputol ang isa sa mga braso nito. Nakakuha sina Sabara at Yakamachi ng sapat na oras para paganahin ang kanilang kontrol sa domain at ginamit ito upang putulin ang natitirang braso ng Hecatomb Ian. Sinunod ang utos ni Sukako, pinagsama-sama ng lahat ang kanilang mga domain at itinulak ang pag-atake. Pumasok din si Akino para tumulong at magkasama nilang natalo ang Hecatomb Ian. Lahat ay labis na natuwa, bagamat nag-aalala si Hakuda para kay Yuhi. Sa kanyang panig, matagumpay na naibalik ni Yuhi si Samadari sa pampang ng ligtas. Pagdating ni Mikazuki, nakatakas na si Anamos. Nang subukang bumalik si Mikazuki upang labanan ang Hecatomb Ian at nalaman niyang natalo na ito, labis siyang natigilan. Bilang parusa sa pagtakas mula sa kalaban, hindi siya papayag ang kumain. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, maghahanda sila ng piging ng pagkaing dagat na may lobster ng gabing iyon. Tuwang-tuwa ang lahat maliban kay Mikazuki. Ngunit kumpara sa pagkakasala ng pag-iwan sa kanyang mga kasama, medyo magaan pa rin ang parusa. Nang malaman ni Anamos na natalo ang Hecatomb Ian, tahimik siyang nawala sa ere. Naalala ni Samadari ang mga araw na nakahiga pa rin siya sa kama dahil sa sakit. Iniwan siya ng kanyang ina at dinala si Hisami sa France upang tapusin ang kanyang trabaho doon. Sa kasalukuyan, gumawa si Shimoki ng isang mud golem para sanayin ni Mikazuki, na labis niyang ikinatuwa. Nahulaan ni Yuhi na sa ganitong uri ng kapangyarihan, maaaring plano ni Shimoki na harapin ang sorcerer ng mag-isa. Nag-alala si Chrysant na kung tatamaan siya ng golem, maaaring mapanganib ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Shimoki na ang mga kamao ng golem ay hindi gaanong malakas. Ang tunay nitong sandata ay ang buntot nito. Kaya, hanggat hindi nito ginagamit ang buntot nito, ito ang perpektong ka-sparring partner. Kahit na ang golem na ito ay isang lightweight lamang, ang katotohanan na kayang talunin ito ni Mikazuki ay kahanga-hanga pa rin. Gusto rin ni Yuhi na subukan ang kanyang sarili laban dito, nag-focus siya sa pag-iisip ng isang bagay na malakas, pagkatapos ay inatake ang golem gamit ang isang halberd attack. Bagamat nagawa niya itong sugatan, minimal lang ang pinsala. Hinawakan niya ang golem at inihagis ito sa lupa ng may magandang forma. Nang hapong iyon, katatapos lang maligo ni Yuhi at hindi pa nga nakapagbihis ng buksan ni Samadari ang pinto at pumasok. Ipinahayag niya na tumakas siya sa bahay at gusto niyang manatili sa bahay nito ng ilang sandali. Inisip ni Yuhi ang masasayang araw na darating kasama siya at natural na hindi siya makatanggi. Ang dahilan kung bakit umalis si Samadari sa bahay ay dahil bumalik na ang kanyang ina. Pumunta si Hisami sa kanyang kwarto at sinubukang hikayatin si Samadari na bumalik, ngunit mariin siyang tumanggi. Dahil alam niyang hindi niya mababago ang isip ni Samadari, ngunit hindi niya ito hahayaang tumira kasama si Yuhi, wala nang ibang nagawa si Hisami kundi ang palipatan si Yuhi sa kanilang bahay. Mainit siyang tinanggap ng ina ni Samadari. Pinatuloy siya sa study room ng kanyang ama para pansamantalang tumuloy. Naramdaman ni Chrysant na maaaring hindi maayos ang relasyon ni Samadari at ng kanyang ina. Tumawag si Yuhi sa kanyang tiyuhin para kumustahin siya at nais niyang ibigay ang telepono sa kanyang lolo. Hindi gaanong magalang na sumagot si Yuhi at mabilis na ibinaba ang telepono bago pa makapagsalita ang kanyang lolo. Bagamat ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubos na naguguluhan ng gabing iyon, patuloy niyang iniisip kung paano lalakas ang mga mud golem at kalaunan ay napadpad sa isang panaginip. Sa panaginip, ikinwento ni Samadari sa kanya ang tungkol sa kanyang ina at lahat ng mga pagkadismaya na naipon sa loob niya. Naunawaan ni Samadari na ang kanyang ina ay umalis para sa kanya at kailangan sa ibang bansa, ngunit hindi niya matanggap na iwan siya noong siya ay nasa pinakamalungkot na kalagayan. Nang tumingin kay Samadari, nakita ni Yuhi ang isang refleksyon ng kanyang sarili. Hiniling niya na sana'y magmadali ang 8 matang mud golem at magpakita upang hindi na niya kailangang pag-isipan ang mga kaisipang ito. Ibinubuhos din ni Hisami ang kanyang puso sa isang walang hugis na figure sa kanyang panaginip. Noong siya ay nasa France, sila ni Samadari ay 2 beses lamang nagkikita sa isang taon, kaya walang oras ang pamilya para sa isa't isa. Palaging nakokonsensya ang kanyang ina sa pag-iwan kay Samadari para pumunta sa France. Naalala niya ang sandaling mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay ni Samadari ang kanyang daliri.
Ginaising siya ng boses ni Yuhi mula sa panaginip at tumanggi pa rin si Simod-ari na bumalik para sa almusal, na labis na ikinalungkot ni Hisami. Masigasig pa rin si Mikazuki sa pakikipag-sparring sa golem at ayaw niyang magpatalo sa iba. Lumapit si Yuhi at tinanong si Kisaki tungkol sa mga ideya para sa kanyang kakayahan. Sa ngayon, mas madali nang matatalo ni Mikazuki ang golem. Tahimik na nakaupo si Hisami, tumitingin ng mga lumang litrato. Nag-text siya kay Simod-ari para ipaalam na gagabihin ang kanilang ina at niyaya itong bumalik para sa hapunan, ngunit mabilis na tumanggi si Simod-ari. Nakahiga si Simod-ari sa rooftop, nag-aalala na baka nagalit niya si Hisami. Naguguluhan din si Hisami, hindi alam ang gagawin. Nang gabing iyon, niyaya ni Hisami si Yuhi na uminom ng alak kasama niya. Patuloy siyang uminom ng walang imak hanggang sa magsalita si Yuhi at nagtanong. Pagkatapos ay sa wakas ay nagsalita na siya. Mga 4 na taon na ang nakalilipas, nang biglang lumala ang kondisyon ni Simod-ari, wala siyang malay sa loob ng isang buong linggo. Agad na lumipad pabalik sa Japan si Hisami, ngunit hindi makaalis ang kanilang ina dahil mayroon pa siyang pasyente na dapat asikasuhin. Mula noon, tumigil na si Simod-ari sa pakikipag-usap sa kanilang ina. Hindi na mapapatawad ni Hisami ang sarili at patuloy na binabagabag ng pagkabalisa. Gusto niyang malaman kung kinamumuhian siya ni Simod-ari. Hindi masyadong nagsalita si Yuhi at hinayla na lang niya si Hisami para makausap ng direkta si Simod-ari. Habang paakyat si Hisami sa hagdan, ipinaalala ni Yuhi sa kanya na ngumiti kapag nagsasalita ito. Ito ang pangako ni Hisami na ngumiti para kina Yuhi at Simod-ari sa lugar ni Hanjitsu. Bumalik si Yuhi sa kwarto at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang alak. Ayaw niyang makita pa ang malungkot na mukha ni Simod-ari, kaya ginaya niya ang kilos ni Ina Chika at nagbigay ng payo. Pagbalik ni Hisami, hindi pa niya nakakausap si Simod-ari, ngunit lamambot na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Umuwi na rin ang kanilang ina ng sandaling iyon, habang naglalakad na parang natutulog papasok sa pinto. Nakahiga si Hisami sa kama, hindi mapigil ang balikan ang alaala ng maliit na kamay ni Simod-ari na nakahawak sa kanya. Ipinangako niya sa sarili na magsisikap siyang maging tunay na pamilya ni Simod-ari. Kinabukasan, sinabi ni Yuhi kay Simod-ari na uuwi ang kanyang ina ngayon. Walang imak si Simod-ari at tahimik na binuksan ang telebisyon para manood ng balita. Pagkatapos ay dumating si Hisami. Naintindihan ni Yuhi ang pahiwatig at lumabas. Yumuko si Hisami at humingi ng tawad kay Simod-ari sa pag-iwan sa kanya para pumunta sa France, kahit na wala siyang tunay na layunin doon. Gayunpaman, naniniwala si Simod-ari na dahil ipinanganak siya kaya nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Sa galit ni Hisami, galit niyang sinampal si Simod-ari sa mukha at pinagbawalan siyang magsalita ng mga ganoong bagay. Pagkatapos ay humagulgol din siya. Nagyakapan ang dalawa, umiiyak at walang katapusang humihingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Nang sila ay kumalma, sinubukan ni Hisami na ayusin ang relasyon ni Simod-ari at ng kanilang ina. Sa pagkakataong ito, pumayag si Simod-ari na umuwi at makita ang kanyang ina bago ito lumipad pabalik sa France. Nang marinig ng kanilang ina na paparating si Simod-ari, nagsimulang manginig ang tasa ng tubig sa kanyang kamay. Tahimik na naglakad si Simod-ari ng medyo malayo hanggang sa iniabot ni Yuhi ang kanyang kamay, nag-alok na ihatid siya pauwi. Doon lamang niya na ipahayag ang kanyang puso. Nakaramdam si Simod-ari ng kawalan ng pag-asa at takot. Hindi niya kinamumuhian ang kanyang ina, ngunit natatakot siya na baka hindi siya mahalin ng kanyang ina. Tiniyak sa kanya ni Yuhi na hindi iyon mangyayari. Tumalon siya sa kabilang panig ng ilog, sinubukang tumakas muli, ngunit tinipon ni Yuhi ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sumunod sa kanya, determinadong iuwi siya. Magkahawak kamay sila at naglakad pabalik. Nang makita ng kanilang ina si Simod-ari, sumugod siya at niyakap siya, umiiyak na parang bata. Sa wakas ay natanggal ang buhol sa puso ni Simod-ari. Nang gabing iyon, tumawag si Yuhi sa bahay at kinausap ang kanyang lolo. Lumulutang si Anemo sa kalawakan, nakatingin sa lupa, nang may isang guhit ng liwanag na dumaan at napagtanto niya na si Anima iyon. Kinabukasan, dumating si Simod-ari sa training ground ng mas huli kaysa sa dati. Nang magpakita siya, kasama niya si Anima. Si Crescent, na puno ng emosyon, ay sumugod upang yakapin si Anima, ngunit malamig siyang hinampes sa lupa. Nakatayo lang doon si Anima, pinagmamasdan ng mabuti si Yuhi ng walang imak.
Ang balita tungkol sa pagdating ni Anima ay ibinahagi sa group chat upang malaman ng bawat miyembro ng Night Order. Nang matanggap ng mga kabalyero na may singsing ang abiso, lahat sila ay napabuntong hininga. Gutom si Yuhi at gustong kumuha ng makakain. Ngunit nang buksan niya ang kanyang pinto, nakakita siya ng isang madilim at mahiwagang pasilyo kung saan dapat sana ay naroon ang labas, na ikinagulat niya. Nang malaman niyang kagagawan ito ni Anima, kumalma siya at naglakad. Ito rin ang nagpatunay na napansin siya ni Anima. Nang lumabas siya mula sa pasilyo, natagpuan niya si Shimoki na casual na nakaupo at kumakain ng pansit. Mabilis ding dinala ang iba doon, anuman ang kanilang ginagawa. Nagpakita si Samadari at Anima sa kanilang kalagitnaan. Matapos pagmasdan ang lahat ng ilang sandali, tinawag ni Anima si Dance Dark Horse. Lumapit si Dance Dark nang may hindi gustong ekspresyon. Hinawakan ito ni Anima, ginawa itong isang puting unicorn, pagkatapos ay agad na pinaalis ang lahat. Ang nangyari ay isang pagbabago mula sa isang ordinaryong kabalyero patungo sa isang mythical na Beast Knight. Hiniling ni Yuhi na sana'y magbago silang lahat. Habang iniisip pa rin niya kung anong anyo ang kukunin ng isang nabagong Beast Knight, napansin niya ang presensya ng 8 matang mud golem. Si Samadari, na napagod dahil sa naunang pangyayari, ay labis na napagod para gumalaw. Inutusan niya itong mabuhay anuman ang mangyari. Mabilis na nagtipon ang mga Beast Knight at pinalibutan sina Animos at Medagonian. Inutusan ni Animos si Medagonian na umatake. Sumugod ito kina Sabara at Yakamachi, ngunit sumugod si Mikazuki sa tamang oras upang iligtas sila. Madali ring nadurog si Hasmon at bumagsak si Sukako mula sa itaas na parang isang malakas na drill, matagumpay na naputol ang buntot ni Medagonian. Bago pa man makagalaw ang iba, tumakas ito kasama si Animos. Dahil wala nang natitirang magagawa, bumalik ang lahat sa pagsasanay.